Okay, so good morning to all our empowered consumerism partners out there. So nako, nandito na naman po ang ating Easy Talk which is being done in every 3 p.m. each and every day, no? So ito naman po yung talagang inaabangan every day kasi naman, nako, each and every day, iba-iba po talaga yung ating natututunan for the Easy Talk, no? And for this afternoon, nako po, hindi po ako mag-iisa. Meron po akong kasama, no? So siya po is one of the speakers bureau of our company and of course, nako po, siya rin po ay partner rin po ng GA and also MC also, Global Ambassador, Millionaire Circle also. At nako, para samahan na po ako ngayon, wag na po natin pagtagalin. Tatawagin ko na po ang napakaganda na one of our speakers bureau again, Miss Noemi Tejada. Hello, Coach Noemi, are you there? Okay, nako, syempre po haba pong inaantay natin si Coach Noemi also to be with us today. So syempre babatiin ko po muna yung mga kasama na po natin for this afternoon watching already from different parts of this world. Nako, ayan, from Qatar, we have partner here. Nako, hindi ko pa nabasa ha. Partner Edwin Malarasta, okay, from Pasig po. No? So sino-sino pa po ba yung mga kasama po natin for this afternoon from Hong Kong? Sabi ko naman po sa inyo, nako, tayo ay worldwide. Partner Connie Rabino, hello po sa inyo po dyan sa Hong Kong. Kamusta na po ang lahat? Sana po lahat po tayo staying healthy. At syempre, naku, hindi pa tatalo mga taga Bulacan. Ang aking kababayan, naku, hindi ko pa nabasa yun. Taga Giginto, Bulacan po, hindi ko pa nabasa. Anyway, so good morning po sa ating lahat. At ayan, so partner Agnes De La Cruz, naku, mukhang kamag-anak ko pa to mga De La Cruz po, kamag-anak po namin no? Okay, so sino pa po ang mga kasama po natin dito? Nako, syempre po, sino-sino pa? Sabi ko nga po, mga taga iba't ibang bansa po ang mga kasama natin po ngayon. Nako, meron pa rin po dito. Ayan, from Saudi Arabia partner, lovely Glenda Dumapat. Hello po sa inyo po. Siyempre po, nako, aba, hindi lang po mga taga Middle East, taga Damam ang kasama po natin. Madami pang iba. So from Canada, sabi ko naman po sa inyo, worldwide po, partner Weng Hunyo. Hello, good morning po sa inyo sa Canada. Sa Canada, siyempre po, alam niyo po ba yung mga kamag-anak ko, nasa Canada rin po sila. Hello, Tito, Titas, at syempre aking mga pinsan dyan sa Canada. Hello po. O sino pa po, mga kasama po natin. So, wag lang po tayong maging tagapanood. Ayan, ako po, let's all welcome again. Ako, milyong palakpak po sa ating co-host for today, partner Noemi Tejada. Oh, sabi ko sa inyo, milyong palakpak. Thank you, Doc. Yes, nakakala ko, iniwan mo ko kagad. Akala ko may coffee break. Okay, Coach. Sorry po. Okay, nasaan ka ba ngayon? Thank you, Doc. Para malaman ng ating mga viewers this afternoon kung nasaan ka bang parte ng Earth ngayon, Earth talaga kung nasa party ka na ba, Pilipinas ba ngayon? Okay, so Doc, nasa Pilipinas pa rin. Oo nga Quezon City lang po. Ano ko naman, napakalapit naman po pala talaga So medyo magkalapit lang tayo. Nasa Bulacan naman ako, di ba? Okay, Wow. Coach. Nasa Bulacan lang ako, di ba? Okay, so syempre, sabi ko nga po kanina, nako, napakadami nating mga viewers for this afternoon. Nako, almost 500 viewers na po tayo. Hindi pa tayo masyado nagsisimula, Wow. no? So grabe, nag-iinit na po yung ating mga manonood. At syempre, nako, aba, wag lang po tayong manood. Aba, kailangan po i-share po natin, no? I-share po natin yung ating Easy Talk for this afternoon para po napakadami pong maging inspired, no? Sa kwento po natin hapon na to, no? At syempre Isa ako, Doc, sa mai-inspire. Oo, di ba? Coach Noemi, ako, batiin mo naman yung mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, makikita mo dyan sa ating screen. Ikaw naman ang bumati sa kanila. Yes, bubuksan ko pa lang, Doc. Okay. So, ayan. Mag-e-echo kasi, no? Pag dalawa. Okay. Oo, mag-e-echo kasi. Okay, enough pa lang kailangan isa lang. Okay naman yung isa na
open, pero naka-mute, pwede yun. Okay, so we have your partner from Cavite, Maria Beverly Baron Pascual. Nako po, miss na miss ko na po ang pagpunta sa Cavite. Napakadami po nating BCO dyan sa Cavite, no? So, also from Singapore, nako po si partner Helen Maderista. Hello po to all our Easy family. Good morning po. Watching from Singapore also. So, siyempre, nako, ang mga taga Middle East. Nako, so, buong mundo, Doc. Po natin yung mga... Oo, yes, di ba? Okay, so may nakita ka na ba dyan, Coach Noemi? Ayan. Okay, so... Humahabol, Doc. Sige. Sino ba na pero ang mga nakita mo dyan? Gusto ko munang, okay lang bang batiin muna ang aking mga leaders, ang mga kagrupo ko, Doc? Okay lang ba? Walang problema lahat po ng Diamond Team Leaders. Ayan, na nanonood. May pa-games ako sa kanila. Sana nahulaan nila. Ayan. Yun nga lang po, Doc. Nasa ano lang namin. Okay, at mga Diamond Team po ng Africa, most especially. Ayan, yun nga lang, sana maintindihan po nila yung Tagalog ko. Alright. Okay, nako, napakadami natin talagang viewers. Sabi ko nga kanina, almost 500. Ngayon, more than 500 na yung viewers natin, Coach Noemi. Nako, talaga Doc, nag-e-echo daw. Sabi ni Upline Earl Piquero, isa sa mga speakers bureau po natin. Bakit kaya nag-e-echo? Wala naman sa akin ba? Or check po natin. Sa akin wala. Oo, so baka lang may naka-volume dyan na isang gadget. Okay, so from Caloocan, partner Arman Magante Kahoy. So hello po sa inyo po dyan. Okay, so nako, ano pa po? Kailangan po tayo wag lang ang manood. Nako po, ay kailangan po tayo mag-share ng ating pong Easy Talk for this afternoon. Para naman po talaga tayo ay makapag-inspire din po ng ibang tao, di ba? So, nako, sabi ko nga, wag ka lang mag-comment, no? Mag-comment ka kung nasaan ka ba. And not only do your comment, mag-puso-puso ka rin, mag-heart-heart ka rin dyan. And at the same time, nako, kailangan share. Oo, at share, di ba? So, kailangan po, nako, tayo po ay mag-share po para po tayo naman ay makapag-inspire din sa mga kababayan po natin from different parts of this world, no? So, hindi na siyempre mga kababayan natin. Siyempre po pati yung iba, kaya lang siyempre medyo taglist tayo. So, good luck po, no, sa yung mga makikinig. Minsan po talaga may mga nanonood din ng mga international partners po natin, no? Minsan kahit mga international partners natin, talagang sobrang na-amaze po sila dahil ano ba ginagawa dyan? Bakit ang gulo-gulo? Bakit ang saya-saya lagi, no? So ngayon, ako po, napakadami okay, mabumati ka na, Coach Noemi, sa iyong mga nakikita. May mga Doc, speakers bureau tayo nanonood, maliban kay Upline Earl kanina. Okay, si Upline Christine Hankins, wow. Ang Team BMW. Yes. Ayan. Diba? Good morning sa mga co-speakers bureau po natin, Doc, namin pala. Yes. Ayan. And FM Alliance po, shout out sa lahat ng FM Alliance. Grabe, no? And of course, sa lahat po ng mga ka-easy, good morning po sa lahat. Okay, grabe. Ang dami na nating viewers. Almost 600 na po tayo ngayon. So sabi ko nga, wag lang ikaw mag-comment, wag lang ikaw. Oo, so kailangan po tayo ay mag-share, ha. Tapos, syempre, ay happy Saturday mga kapuso, easy power, easy from Jenan. Happy weekend. Saan po yung Jenan? Hindi ko alam yan. Partner Redchan Librado. So from Jenan baka Jensen to, typographical error. Baka Jensen, Doc. Oo, sabi ko nga, baka Jensen. Silent N. Silent. Oo nga. Silent S. Okay, nako. Coach Noemi, hindi na natin patatagalin. Ikaw na nga ang tumawag sa ating guest for this afternoon to inspire us. Ay, grabe po. Isa sa mga idol ko, grabe. Dati po, I think nauna pa yata ako ng konti dito or nauna ako nag-US3 pero nung sumunod, bonggang-bongga na yung kanyang mga resulta. Iniinudulo ko po ito, isa po ako sa nai-inspire din sa taong to dahil grabe, part-time sa easy pero mas malaki pa na pang full-time ang kanyang resulta. Sobra, Doc. Ako mismo talaga naman, ipinagmamalaki ko po ito na kasamahan po natin sa easy. Yes. Nasa industriya po siya ng kapulisan, alam naman po natin yan, pero ang kanyang puso, isipan yata kahit nasa duty ay easy ang nasa utak, ang nasa puso, di ba? Pag may nagtanong, anong ginagawa mo? Ay, grabe. Negosyo lang, konti lang to, pero
wala, nakukuha niya kagad ang kanyang yung po yung nakikita ko sa taong to, yung kanyang kliyente, yung bawat magtatanong. Hindi ko na po patatagalin, Doc. Isa po sa Millionaires Club member, of course, Speakers Bureau din po, and US qualifier, of course, isa po sa top 2 natin. Okay? Sa buong easy po natin ngayon. Hindi ko na po patagalin, Doc. Welcome na natin. Ako excited po na marinig at makita na po ang ating guest, Doc. Let's all welcome ng bonggang-bonggang palakpak po. Apply virtual, Virtual clap po. Yes, although na part-time tayo na ginagawa ang business, na nasa trabaho tayo, nakuha natin yung isa sa mga highlight o pinakamalaking resulta na na-achieve natin dito is yung US tour, na nagkaroon tayo ng 10 years multiple state entry visa. Ang masarap pa rito, 2 beses ko na isama yung asawa ko that time. Ngayon, na-enjoy din niya. Sobrang na-enjoy niya yung US. Ang isa pa dito na malaking achievement natin nakuha sa Global, for how many years consecutive profit sharing tayo. Isa tayo sa mga nakakuha ng malalaking profit sharing, na yung una is 2.3 million, then yung second is 2 million, na kung pag-aaralan, kahit sa panahon sa pagpupulis, siguro retirement ko na yun, ilang taong ko nang kikitain yun. Pero dito sa Global, bonus lang na nakuha natin habang ginagawa siya part-time. Ang masarap pa rito, for 3 years, nakapasok tayo sa top 20 ng company. Siguro ito lang ang advice ko, especially yung may mga trabaho na gustong gawin yung part-time. So, kahit na small effort, small amount lang ng oras, pagdating ng panahon, it will really count. Para lang tayong nagtanim ng buto, magiging halaman, magiging puno, o nagiging puno, okay, at nagsimulang mamunga, hindi pala natin kayang bilangin ilang bunga ang kayang ibigay sa atin ng puno nagsimula sa isang buto. Yun yung buto ng desisyon natin na gawin ang Global para sa sarili natin, para sa pamilya natin, at para sa mga pangarap natin, especially sa mga mahal natin sa buhay. Okay. Ngayon pa lang ako nakauwi. Galing kay Gang. So, pagod na pagod po ako. Grabe. Pero okay lang. Sulit. Hindi pa po ako makain. Grabe. Pagod na pagod ako. Hindi ako. May maladaan akong karinderya. Wala akong dadaan ng karinderya sa pag-uwi ko. Pag-uwi ko sa bahay ito. Anong oras na? Mag-alas 12 na. Gigising ako bukas ng alas 5. Natural health and beauty products and services. Expanding business in Southeast Asia. Talong-talong hindi ho namin kayo pagbebenta eh. Share ko lang sa inyo kasi malaking tulong ho nagawa sa akin yung product. Yung mother ko pong high blood, na tatlong maintenance, naging magandang... Supportan niyo lang muna ako sa ano. Bakit full-time ka ba parati? Ito ba din naman pag full-time dito? Hindi naman ako full-time, tapos part-time ko nga lang ginagawa yan eh. Ginagawa mo na nga, hindi ka na nga sa pakinabangan dito eh. Ako mama ko ako, pag nakuha ko yung first check ng 50,000, bibigay ko sa kanya. Ubusin, sa 10 sinabi mo, isa nga lang tumama doon. Ano? Lumigay ka nga, hindi ka nabilang ng sisiw, wala ka pa may ikaw. Pyramiding yan. Ha? Malis ka na nga, kid! Ako ho, kahit ganun, hindi po ako magpapatalo. Tuloy-tuloy pa rin ang laban ko rito sa AIM Global. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 50 ba to? Okay, nako, napakaganda naman talaga nung napanood natin, Coach Noemi, di ba? Grabe sa video Natawa. na. Oo, Sobrang Doc, grabe. Natawa ko sa nanay niya. Oo nga, di ba? Sobrang nakakaloka, di ba? So anyway, para nako, ay siya na talaga ang magkwento ng nangyari sa kanya dito sa Easy. Nako, tawagin mo na nga. Wow. Ulit, Coach Noemi, ang ating guest for today. Yes, Doc. Upline Kit. Andyan ka na ba? Yes, nako, milyong palakpak po para sa ating guest for today, Coach Kit Cuevas.
Pusuan nyo naman Hey guys, good yan. morning. Mga viewers natin, pusuan Good nyo morning. naman. Pakipusuan nyo naman ang ating Malakas. guest for this afternoon. Mag-like. Pero syempre, ako, bago ang lahat, pabatiin muna natin si Coach Kit Farmers. Hi guys, sa lahat ng mga watchers and viewers natin, especially sa buong Easy community. And I would like also to greet yung ating team. Salamat sa SWAT Alliance International. Salamat sa lahat ng mga BODs natin. Siyempre, di ba, ang ating mga Speakers Bureau, ang ating mga Vice President. Yan. Thank you po. Okay, ay syempre po nakita naman po natin yung video no kanina, sobrang nakaka-inspire talaga, no? So, first and foremost, so nako, hindi rin natin kailangan tanungin po, talagang alam naman natin na nung siya ay nagsisimula pa lang po, actually, hindi pa nagsisimula, no? So, ang dami ng mga karakatan na ginagawa si Coach Kit, no? Coach Kit, kaya mo naman kami, napakasipag mo, noon pa pala, napakasipag mo na talaga. So, ano ba yung mga ginagawa mo dati before Easy po? Before Easy, na-invite po kasi ako sa Easy that time. Ako that time, I was PO, bagong police. Sa rin sa loan that time. Tapos ang racket lang, pag sabi, typical na police. Pag sabi, typical na police, sagat sa loan. Kasi ngayon lang naman kahit pa paano medyo naging maganda yung ang sweldo ng PNP personnel. Nung panahon kasi namin, ang basic na abutan ko, 8,600 pala. Yun ang basic pay. So, ang racket ko naman that time, nakita nagkakati ako ng baboy. So, nag-load kasi ako sa Upsly tsaka Pay-Sly. So, alam ko kasi nakapos kulang na kulang talaga yung sweldo that time. So, pumasok sa business, that time nag-loan, tapos nagpaalaga ako ng mga backyard piggery. Umabot din ng mga 80 o 100 din yung mga baboy ko. Pag malaki na, ako yung nagbebenta. Pag malaki na, ako yung nagkakatay. Kaya nakita nyo sa video, may mga pa ako ng tuwing linggo, lagi akong lasing kasi pag linggo nagkakatay ako. Pag yung ulo tsaka bitumay, hindi nabibenta. Ayun, ako yung naglilitsyon. Kaya automatic yun, pag linggo talaga, well day talaga yan, well days. Pakilala ko yun sa mga matitigas na tropa na station. Wow! Mga matitigas. Wow! So, hello po sa inyo, mga farmers. Grabe. Gwapong mga lingkod bayan. O, di ba? Mga frontliners din natin itong mga officers po natin sa mga kapulisan. No? So, grabe. Ibang level. Nakita mo naman, Coach Noemi, talagang itong ginagawa talaga ni Coach Kit. Talagang part-time. Nakita mo naman on duty itong tao na ito ngayon. Diba? Part-time nga, Doc, pero wala. Ibang level ang resulta, Doc, pang full-time. Oo, grabe. Kasi kaya nahihirapan lang iba. Actually, kaya nahihirapan lang iba pag hindi alam pag hindi na-master yung system. Kasi kung naiintindihan na ng lahat ng mga nasa Easy community kung ano yung system, leverage system, the power of leverage, madali nang patakbo yung negosyo Tulad ngayon, nag-uusap tayo. Andito ako sa trabaho, pero yung hub natin, yung aking, may tinayo kasi ako tayo na online hub. Meron ako doon almost 22 na onliners. Meron akong 18 na full-timers. So 18 sa kada yun. May quota sila sa akin ngayon sa ako, ituntok na to, dapat bawat isa sa 18 na yun, may 30. 30 na kausap, 30 na bites dito sa talk natin. So, naku, may sa trabaho ko, 18 times 30 na tao. Pag tagal sila, pag hindi na nahit yung quota, alam na nila. Patay na this. Joke lang. Ay! Katay agad. Ilang push-up? Malilitsyon din. Ilang push-up ba? Ilang push-up ba ang katumbas nito? Push-up talaga. No? Ilang push-up ang kapalit. Actually, ang ko dyan, may motivation ako sa ila. Ngayon yata may payaw na kung pala, pa-cellphone promo sa ila. Pag na-hit nila yung 50 accounts. Yun, mga ganun. Pag naintindihan mo kasi yung negosyo, kaya siyang gawin, sa totoo lang. Kaya lang nahihirapan ng marami kasi hindi kasi nag-training, hindi inunawa yung business. Ang akala kasi sa ginagawa natin, pure sales or parang sales lang talaga na kailangan. Benta lang ng benta, recruit lang recruit. Wherein may iba talagang kumikita ng malaki sa atin, hindi naman talaga nakatutok sa pagbebenta, more on group system talaga. Business system ang dapat matutunan.
Okay, wow. Okay, so napanood ko po kasi kanina, 'di ba, nung one of your customers was able to give you po yung CD, no? Kasi po may mga CD tayong sa mga packages natin, may CD tayong kasamang binibigay. Nabigyan ka ng CD. So, ano po nangyari nung pagkapanood niyo po ng CD niyo po? Ayun, actually, kaya lang pala bumili kaya isang beses lang bumili yung customer, kaya pala patagal ko ng kapitbahay yung dokong yun eh. Biglang gusto to, pinapansin, pinagpipansin ako, bumili ng baboy. Yung pala, ang intention, re-recruitin lang pala ako. Diba? Kaya alam mo, networker eh. Bumabay ko networker, di ba? Suplado ka dati, di ba? 1 kilo nga. Ay, 1 kilo. 1 kilo. Pero anyways, malaki pa salamat sa kanya. Kasi weekly naman kasi ang pautang naman talaga siya. Pero mas malaki pa sa salamat ko sa kanya. Bakit? Siya yung naging anghel, siya yung naging instrumento kung bakit natutunan, nalaman natin, na-discover natin itong ating online business, itong network marketing business natin. Kaya hanggang ngayon, sa upline ko na yun, upline Gemma, Rhea, mahal na mahal kita. Salamat, ikaw ang anghel, ikaw ang propeta, ang sugo na nagbago ng buhay natin. Yes. Nako, talaga naman po ang mga upline na yan. Kailangan, di ba? We should really be grateful kasi pinaglaanan kanila ng oras, di ba? So just imagine, kahit 1 kilo lang ang binili, di ba? Linggo-linggo, bumibili ng 1 kilo, maligawan lang to maligawan lang itong CD coach kit na mapansin yung inabot na CD. Yes po. Dok, hindi nga linggo-linggo bumili. Isang beses lang bumili. Sabay bigay ng DVD. Nakita. Isang beses lang. Gotcha ba? Kumbaga sa upline kit, kung lalagyan ng title to, ano kaya title? CD o 1 kilong baboy? Hindi, kasi natin ang presentation pa natin up noise. Pero natanda mo, si Surgeon Aspirin, yung tusok, di ba? Kasi tayo, DVD na dati. Pag napanood mo kasi si Surgeon Aspirin, tsaka lalo na si Sir MM talaga, talagang tatagos sa buto mo yung kahit sabi mo yung mensahe, wala na, close na. Alam mo yung pabubuhay yung mga pangarap ko, yung mga pangarap na dating hindi mo naisip dati, hindi ko na-intention magkaroon ng kotse, magkaroon ng rest house, bahay. Alam naman natin mahirap yun. Ang pangarap ko lang, makapag-retire ng maaga, makapag-retire ng maayos, mabayaran yung loan ko para makapag-reloan. Yun ang typical na pangarap ng mga, sabi natin nasa employment, di ba? Pero nung napakinggan natin yung presentation sa DVD, doon nabuhay na, pwede pa palang mangarap, pwede pa rin tayo mangarap para sa mga mahal natin sa buhay, para sa anak natin, para rin mismo sa atin, kung ano yung mga gusto natin maranasan pa, ma-achieve sa buhay natin. Yeah. Okay, so sa ganito kasi talaga, Coach Toymi, no? So, you really do this business, no? So, you really have to have a reason why, di ba? So, kasi hindi po pwede. Kasi yung iba minsan napapasali lang dahil nahihiya doon sa kaibigan, kay kumare, bumili na 1 kilo. Di ba? Bumili na 1 kilo baboy. Oo, di ba? Sumali lang. Pero since po talaga itong si Coach kita po talaga yung rason kung bakit na po dapat gawin ito, di ba? So, dapat you really have to have that biggest why, no? Para gawin mo itong negosyo po na to. At during this time, no? So, syempre nga po, during those times na kayo po na pabilang na po dito sa ating empowered consumerism, no? So, nakita po namin na sobrang sipag nyo talaga. Pero syempre, sabi nga po, in each and every ginagawa po natin na ganito, no? So, every time, lagi po tayo may mga challenges, no? So, ano po yung pinaka tawag dito, hindi mo makakalimutan ng mga moment mo, no? Nung habang ikaw nagsimula pa po dito sa ating TC po. Ang mahirap lang naman sa atin, sa totoo lang yung rejection, tsaka yung discouragement eh. Kasi naging malakas na yung sakit that time. Kasi sa training namin, yung mga physical challenges, yung mga hirap-hirap, simple lang sa amin yan, ginugulpi nga ako sa loob eh. Tsaka ako, pinaraya mo ako lang, pinapala ng tatay, pinapaya. So parang malakas na yung loob ko doon. Pero ang tagang challenges natin dito, yung bang unang maniniwala, unang sasabay at magbibigay ng moral support sa atin.
pamilya, kagaya ng pamilya. So, tawag natin yan, yung mga unggoy, di ba? Yung mga negative. Ako na ko ng negative buhay ko that time ito nung start. Unggoy Asawa ko pala, that tama. time. Upline kid. Napanood ko yung video ni mama mo. Huwag mo sabihin unggoy yan. Hindi, Grabe actually, yung ano ni mama mo sa video, napanood ko. yung video kasi na yan, for almost 10 years or 11 years, ginagawa ko na yung video. Ngayon, meron akong, sana matapos ko na yung second part ng video na yan na ginagawa ko ngayon. Kasi napanood lang kasi kanina yung 7 years eh. Ano yung nangyari after 7 years? From start, way natin, back. tires buyers, yung pulis na sagad sa loan, di ba? Ano nangyari after 7 years, nagkabili na ko. Ako travel lang na gano'n. Pero hindi napakita yung, kasi pag nasa empowered consumerism tayo, every year, paganda ng buhay. Wala pa yung tour kasi kung saan ako kasi pinalayas ako dati, tatay ko, pinalayas ako eh. So yung mama na ako, pinalayas ko rin siya. Wow. Pero pag nag-release sa kanya, nice na message ko. O, pinalayas ko. Bad. Pinalayas ko, pinapunta ko ng Bohol, pinapunta ko ng Boracay, Oh, China, Hong Kong. gusto ko yan. O, sana palayasin din ako ni South Coach Korea, Kita. pinalayas ko ng Japan. Yes, Doc, sabay tayo. Yan. So, Yan ang masarap dami sa ng tour na pagpapalayas. napuntahan ngayon. Galing. Actually, kung hindi nga lang pandemic ngayon, dapat USA. Kung hindi lang pandemic ngayon, wow. talagang target natin is natin hanggat buhay. Tapos ngayong taon na to, ang daming tour na natin. Kasi may Bali, Indonesia, merong China tour kami, di ba ko? Tapos meron siyang Israel din. May Israel tour siya ngayong taon na to dapat eh. So, Wow. asal kong pakiramdam na nabibigyan natin yun sa parents natin hanggat buhay pa sila, hanggat nandiyan pa sila, di ba? Grabe yung challenge, yung mga salita kanina ng mama mo dyan sa video. Buti na kayanan mo yon at hindi ka nag-give up, Upline Kate. Okay, Coach Kit, no? So, kanina kasi nga nakita Matigas ang natin. ulo ko eh. Sabi Oo. niya, tigas ang ulo mo. Minsan pala, okay lang pala maging matigas ang ulo natin. Diba? Minsan pag masyado kang masunurin eh. Minsan tinatanong ko yung asawa ko eh. Sabi ko, kung Correct. diba? Tahang. May delay tayo, no? Kasi kung nagkakasabay tayo magsalita eh. May delay tayo ng 1 or 2 seconds eh. Sasay na lang ang ganun pag sabi, tapos na ako sa Okay. Sige, Coach, pakiulit mo nga ulit yung sinabi mo, medyo na hindi naghang. ako masyadong natinig. Oo, naghang nung time na kinukwento mo yung mga experience mo Okay. kay Mami. Buti hindi ka nag-quit nung may mga Yeah. pananakit na salita ang ginawa sa iyo ni Mami. Yun ang mahirap kalaban po kasi, Doc eh. Yung ganon, yung... Oo, di ba? sabi ko nga at that time, Noemi, buti na matigas ulo natin. Sabi ka ng Tama. ulo natin. Buti Yes. na nagamit natin din sa business. Pati, kaya Correct. tinatanong ko, ba't asahan ko eh. Sabi ko, kung naging masunurin pala ako, kung sinunod ko kayo na huminto ako, huwag ako sumali rito. Ano kasi, wala, yun lang kaya racket that time eh. Road to lang. O, ano pa ba? Correct. Isa pa mga dinaanan ko that time, nung pinalaya. Okay, nako, talaga namang Yes, kung sa nakaka... bahay, tapos yung Opo. misis ko, isa sa mga Yung signal ni Upline Kit po ay may konting dinaanan. delay. Hindi ako kinakausap for 3 months. Muntik din magkahiwalay. Kaya yung mga, maraming ganyan eh. Kaya na, Noemi. Yan, so race natin eh. Ngayon, pag girlfriend-boyfriend pa lang, tapos pinipigilan ka mag-network, iwanan mo na, hiwalayan mo na. Iwanan mo. Kasi kuya na makapakasawa mo magkakasama mo sa buhay, hindi ka masusuportan sa pangarap mo. Break up na, dami-dami babae, dami-dami lalaki sa mundo. Okay, yun. Correct. Okay, pero nung time na yon, 'di ba, when you were able to know PC, asawa ka na no? Tama po ba? May asawa ka na ba o binata ka pa nun? Secret. Meron na. Okay. Dalawa na yata, asawa ko nun. Dalawa, hindi. Dalawa na.
Left and right din. Patay tayo dyan. Nagulat ako dun sa sagot, ha? Nagulat ako dun sa sagot. Sala- Unexpected. Oo, lagot na Mahirap yan, mamaya. Upline Kit. Oo. Mahirap po yun. Pag dalawa silang negative, yari ka. Nako, parang nanonood na dito yung asawa niya. Nakita ko yung pangalan dito no? Oo. Yeah. Pagka-uuwi Hi ka niya, to Ma'am Rose. Batiin po natin si Ma'am Rose Cuevas. Pagka-uuwi mamayang gabi. May larian tayo. Sorry. Ha? Joke lang yan, joke lang. Nako, ano mo mga babae, masamang gino-joke. Kami naniniwala Yari kami ka. na gawin. Okay, nako, talaga naman sobrang nakakaaliw, no? So, just imagine, Coach Noemi, no, sa ginagawa po ni Coach Kit, no? Part-time, Yeah. pero grabe po, yung kanyang attitude po talaga in doing the business, talaga naman po Focus. full-time, di ba? So, ito yung mga hinahanap po natin, no? So, hindi po natin kasi akala nung iba when they are doing when they are doing this business, no, so automatic na iniisip nila, nako, magre-resign na ba ako sa trabaho ko, di ba? So wag muna, di ba? Pero at Yes. least may mga tao din na kahit na nagsisimula pa lang sila, talagang they really decided na tawag dito, mag full-time agad, no? Pero si Coach Kit, nako, sobrang napaka-amazing nung nangyari po sa kanya sa Yes. sinabi ko. Even doing part-time, pero nako, napaka-full-time naman po talaga nung kanyang naging attitude po dito sa empowered consumerism, no? So, grabe po talaga, madaling araw, uuwi, so hindi po halos Wala na atang tulog to. Oo, di ba, sabi nga niya, di ba, parang napansin ko kanina, sabi, di ba, parang buntik na silang magkahiwalay din ni Mrs., no? Kasi nga naman, sino ba namang babae ang gusto umuwi yung asawa? Sandaling oras lang sa bahay. Oo, nako, talaga naman lahat ay magseselos naman po talaga, no? So, ngayon, ako po, paano nyo po ba ginawa yung business natin? Bakit ganito po kayo naging successful, Coach Kit, no? So, bigyan nyo naman kami ng mga tips na mga ginawa ninyo para, nako, magaya Yes. naman po nakikinig po sa atin ngayon, no? At doon sa mga hindi pa nakikinig po sa atin ngayon. So, bigyan nyo po kami ng mga idea kung ano yung mga ginawa nyo po noong mga panahon na yon. Siguro naging advantage ko lang sa time. On my first 2 years talaga, kailangan ko talaga more on trainings. Hindi mo na ako masyadong humataw that time. Tsaka nag-focus talaga matindi. Isa sa mga naging sakripisyo in that time for almost 2 years, buong oras ko talaga halos nasa network. Wala. Kahit birthday ng asawa ko, birthday ng anak ko, birthday ko, nasa training ako, nasa event ako, nasa mga activities tayo sa network. Anak ko, kahit create tayo ng momentum, nagtatang doon, binuhos yung hataw on the first 2 years hanggang 3 years talaga. At the same time, hindi lang basta humataw, gumawa ng action, inaral mabuti yung negosyo. Lahat trainings na may mga bayad. That time, magkakabash kami ni Noy sa mga intensive training natin, mga 3 days, 4 days training that time. Okay, meron pa tayong almost di ba, parang walang uwian, up Noemi, no? Dumadaling araw. So, dumating yung gano'n talaga. Noong mga panahon na inaaral din natin yung negosyo, doon nasususpindi tayo. Kasi nga, isa tayo, ma-absent ka sa trabaho. So, ano lang naman ang isang bagay kapag hindi natin alam. Imagine natin, pag ikaw hindi maruneta, di ba, sentla, nakapitid ka, di ba? Kaya mo mag-drive, iba nga nagbibisikleta, one hand lang. So, yun ang advice ko. Kaya nahirapan ng iba kasi hindi inaaral yung negosyo. Pero once natutunan, napag-aral natin mabuti at na-master natin yung business, kaya ngayon, sabi natin, lagi tayo, kasi ako yung lagi ang tanong sa akin Kaya ngayon, dahil kabisado natin alam natin yung principle ng the law of leverage, alam ko na nandito ko, so
hindi ko may full-time yung business. So, ginawa ko, ako part-timer. Ang ginawa ko, umanap ako ng mga full-timers sa ilalim. Okay? Wow. So, tulad ngayon, halos mostly ng mga nasa harap ngayon, mga estudyante. Ako, ito yung principle of law of leverage, di ba? Let's multiply ourselves, okay, multiplication of our time and effort through other people. So sabi, kasi ito natutunan ko kay Upline Joshua Tagle. Noemi, nung nabubuhay pa kasi Upline Joshua, naking bagay sa akin yan eh. Tinuruan tayo sa school para maging magaling, mag-enhance. Pero sabi niya, nung natutunan yung law of leverage, nag-iba yung buhay. Nung bata raw siya, ang prinsipyo, kapag may magaling, competitive ang dating niya, kung sabi competition, kung kaya niya, kaya ko rin, na-challenge. Ngayon, nung naging professional na siya, nagkaroon siyempre ng mga credentials, naging graduate, naging mature na, pag nakita mo yung magaling sa kanya, ang sagot niya, kung kaya niya, ang prinsipyo niya, kung kaya niya, mas kaya ko. Ibig sabihin, mas gagalingan niya. Ganun siya, nung nasa employment work siya, nung nasa panahon siya, nasa corporate work siya. Pero naging networker na siya. Nung naging networker na tayo, nagbago yung principle sa buhay. Nagbago na yung prinsipyo. Yes. Ano na yung prinsipyo? Kung kaya niya, anak ng teteng, hindi pagawa mo sa kanya, kaya pala niya gawin eh. Kasi hindi natin para magagawa lahat. Definitely. Ano naman, di ba? O, tulad ngayon, prinsipyo ko, sa edad natin ngayon, ako, hirap na ako magpuyat. Hirap ako magpuyat, pero ang buhay ng online is puyatan. So, kinuha ko, mga bata na pwede magpuyat. Yung mga bata, usapan namin, alas 5, alas 4, lights off na. Ayaw pa matulog. May mga kausap pa. Alas 7 ng umaga gumigising. Natutulog. So, yun yung isa sa mga prinsipyo na pag naiintindihan natin yung law of leverage na yan, mamamaximize natin ang todo itong negosyo to. Yeah. Galing. Okay. Yes, nako, ay talaga naman po, sabi nga po ni Coach Kit, no? Kailangan matutunan muna natin yung negosyo, di ba? So, siyempre, paano po natin matututunan yan? Ang ganda, di ba, Coach, Coach Kit, Yes, no? Doc. So, yung mga ginagawang po nating mga trainings ay, Coach Kit, kwentuhan mo kami, minsan ba sa mga pag-attend mo ng training, nagbayad ka ba dito, no? So, nung nagsisimula ka, umaattend ka ng mga trainings, may bayad ba yung mga trainings natin? Oo naman. Actually, ang investment natin dito, hindi, lagi siya sabi ko, hindi yung 8999 o hindi yung binayad natin sa package natin ang investment. Lagi siya sabi ko sa grupo natin sa SWAT Alliance. Kasi nung nagbayad ka ng 8999, may nakuha kang product, insurance, scholarship, kumita ka pa kung tutusin. Hindi ka nagbayad. So, hindi sa business. So, ang totoong investment natin dito, time. Itong oras natin ginagawa natin para mag-aralin yung negosyo. Yung mga bayad sa mga training. Until now, umaattend ako ng mga training even outside network marketing industry. Wow. Last time, umaattend ako ng NBU, Newport University. Dalawa kami mag-asawa, so that's almost 80,000. Kasi, yun, personality development yun eh. So, nung nisisimula ako that time dito, lahat ng mga training, kahit yung mga, paano kanina, Dr. Butz Escueta, pati Jopet Petroso, mga training, namin dati ni Apnoy Mino. Pero kailangan eh, kasi yun ang totoong investment. Correct. Yun ang totoong investment. Yes. Yung mga binabayaran trainings, yung oras, panahon na pinag-aaralan mo yung negosyo, yan yung investment. Yan yung puhunan. Bakit? Kasi pag dumating ang panahon at dapat tayo ng network at bita ka ng malaki at mayaman ka na, yun din ang kikitain mo. Ano yun? Yung oras. Mas maraming oras ka sa pamilya mo, mas maraming oras ka ngayon para sa sarili mo, mas magagawa mo yung mga gusto mo. Okay? Kaya pala, Okay. Doc, no? Ang trabaho na Upline Kit at yung pag-stay niya, alam mo yun, yung na-maintain niya yung kanyang momentum, no wonder po kasi yan po yung magigain pag uma-attend po ng mga trainings kahit may bayad. Kaya talaga naman, yung tibay. Saludo. Oo. Siyempre, may mga trainings nga ganyan. Pero siyempre, natatanda ko Apnoy nung mga panahon nag-start tayo Apnoy that time, natatandaan ko, meron akong ilang beses ako nasuspindi, 2000.
2009 yata, 2008. Ilang beses ako na-suspend din nun. Kasi ano tawag ito, ayaw kong payagan sa training. Nagpapagla ko yung leave. No choice. Mas pinili ko yung training. Kasi alam ko na, yun yung matututunan ko doon, yung aatinan ko doon, yun yung kailangan ko. Yun yung kailangan idea, yun yung kailangan kong expertise para maran yung business. So marami kasi ganun may iba kasi hindi pina-priority mas inuuna, ang daming dahilan. Umihi yung aso, hindi ako pwede birthday ng pamangkin, aatin ng kasal, anak ng tayo. Sabi ko nga, gusto mo yung maman, tapos ang mga inuuna, mga bagay na wala namang value o walang gain pagdating sa business, tapos gusto mong kumita ng malaki sa negosyo. Hindi ganun. Ako na nag-start dito, meron yatang parang best man yata ako sa kasal o training kay Sir Jopet. Hindi ko yan tinantalaga. Tapos meron isa sa na-sacrifice sa akin dito is yung promotion. Kasi nung panahon na tutok sa promotion, medyo hindi ako nakapaghabol sa promotion kasi nga ang oras ko talaga napunta, na-divert talaga. Rewarding naman yun nila. May delay nga. Yes. Opo. So, totoo naman na ipakita naman talaga ni Coach Kit na ang pag-attend ng training, talagang kailangan po natin yan, di ba? Sabi niya, to be successful also in this kind of business, you should have a mastery of what you are doing, di ba? And it's really so hard, no, na ma-masterin mo yung isang bagay. Isang beses ka lang umattend ng training, tanong na master mo na ba yun, di ba? So, malabo yun. Hindi ko pwedeng isang beses, dalawa, di ba? At gusto ko lang i-clarify, ha? Kasi yung masakit niya. Opo, sige po, Coach. Doc, natatawa nga ako Nagre-reklamo sila, atin ng training. Isang beses lang, dalawang beses lang atin ng training, OPP pa. Yung product lang, tapos lumaman. Tapos ilang taon nag-aral sa eskwelahan, elementary, high school, college, di ba? Hindi naman yumaman sa mga trabaho pinasukan nila. Tapos nagrereklamo pagdating sa networking na kakasimula pa lang, 1 week pa lang o 1 month pa lang. Para sa akin, ang utak parang illogical walang logic kumpara mo siya yung doon nga sa trabaho o sa mga salatin sa employment natin para makakuha 6 years elementary, high school 4 years sa craft para lang magkaroon ng diploma. Ang rate na ibibigay sa atin, ang rate na ibibigay minimum wage. Tapos yun binubuhusan ng oras Ayan, Doc, naghahang ulit si Upline Kit. Pero tama po yung point niya, nagigets ko. Kasi po, Doc, bilang distributor din, no, kapag may mga trainings, ako po dati kasi may habit din na ayoko nga nakakatamad, ayoko nga boring. Pero nang nasimulan ko, and then nasundan, and then lagi ako uma-attend, meron kang hindi ma-explain na kailangan ko pala to, kaya pala. Yung minsan, may gusto kang hatawin, meron kang gustong i-OPP, meron kang gustong bigyan ng idea sa negosyo, pero meron kang atras na alam mo yon. Pero kapag umattend ka ng training, wala. Mas magiging matalas, yun pala yung term doon. Mas magiging matalas ka na pagdating sa kahit sinong kausap mo, eto kausap mo, iba-ibang level po ng tao. Hindi ka na po mangingimi na kausapin yung mga prospect mo. Ayan. Which is nakita ko nga kay Upline Kit, no? Kahit grabe yung mga discouragement, hindi niya nakuha yung promotion dahil sa EC, pero mas may nakita siyang magandang resulta niya ngayon, obviously, sa pag-took advantage po niya ng EC business po natin. Ayan dyan na po si Upline Kit.
Yes, ako talagang nakita ko naman talaga dun sa mga kinuwento sa atin ni Coach Kit, no, na ang importance po talaga ng training ay hindi po yun para dun sa mga nagte-training, no? Para po yun sa inyo, no? And most, no, Yes. so gusto ko lang po i-emphasize kasi baka mamaya ma-misquote tayo nung iba. Kasi yung nakwento kanina ni Coach Kit, no, so yung iba daw may bayad. Opo, yung iba meron. Pero almost every training po natin, no, like what we have in Easy Talks every day, no? So may mga tinatawag din tayo ngayon kasi nga nagkaroon ng pandemic, so hindi po nakakaikot yung mga speaker natin, yung mga trainers po natin, no? So nagkakaroon po tayo ng mga online trainings, no? So yung mga trainings po na to, dating ginagawa po natin physical, face-to-face, pero ngayon offline. So ito po actually almost po, no? Free lang po siya, di ba, Yes. Coach Noemi? Oo, Correct so free po. po siya. Internet So, na lang ang kailangan. oo, internet lang. So, wag po kayong mangingeme, no? Wag po kayong manghihinayang to attend these trainings kasi ang dami mo talagang matututunan. Kahit sabihin natin, ako, every Monday, nako, merong empowered consumerism opportunity. Nako, every Friday, may online consultation. Nako, every Thursday, merong mga tinatawag na leaders training, may mga new distributors training. Nako po, ina-attendan ko na yan. Tandaan niyo po, no, each and every person na tatayo sa harapan ninyo at magsasalita, naku, madami po kayong iba't ibang mapupulot dyan. Di ba, Coach Noemi? Yes po. Ako po mismo, Doc, Actually, grateful, sobrang thankful na meron tayong ganitong setup dito sa EC na kahit nasa bahay, tuloy ang negosyo. Di ba, Flying Kit? Actually nga, Doc, magtataka ka doon sa mga yan eh. Sabihin, alam na, yung business. Ako lagi sinasabi ko sa team. Ako, apply, alam ko na yan eh. Nakatin na ako yan. Kung ako, kung nakatin ka, alam mo na, o discuss mo sa akin, o discuss mo sa grupo, kung nasalitahin ko, pag gano'n, hindi mo na-discuss sa tao, hindi mo pa alam, may idea ka lang. Ako. So, manahimik ka, Yes. ka ulit, hanggang sa makabisado mo. Yan. Kasi iba talaga pag ma-attend ka lagi, you gain confidence, no? So kapag ka kasi master mo, Yes. like simpleng bagay na lang simpleng bagay na lang po ito. Pagka may bagong, kapag may bagong labas na bagong kanta, di ba, Coach Noemi? Hindi mo naman alam yan di ba? Pero kasi nga araw-araw mo naririnig, naku, isang araw, nagugulat ka, kahit ikaw mag-isa, kumakanta ka na, di ba? So Yes. Ganon din po dito sa business po natin. Siyempre sa umpisa, hindi mo pa yan masyadong kabisado. So all you have to do, makinig lagi, diba? Tapos siyempre, isaputan, no? Siyempre po pag magpa-practice po tayo. Para yun nga yung sinasabi ni Coach Noemi kanina, na when you, no, kapag may gusto kang harapin na isang tao, you have that confidence, di ba? Na alam Yes mo ano po. mga sasabihin mo dun sa mga kakausapin mo. Kasi nga, alam mo, naku, na-attendan ko yan. Naku, alam ko yung gagawin ko ngayon. So, you build up that confidence. At yan po yung maganda nga po dito sa atin, no? Kahit nagkaroon tayo ng pandemic, no? So, tuloy-tuloy pa rin tayo nakakagawa ng mga ganitong klaseng training. Kaya naman, naku, maraming salamat po sa management natin because they are the one, they are the brain. No, so they are the brain for us having different kinds of training like what we have in Easy Talks, no? So para po sa kaalaman ng iba, baka hindi pa alam, no? May mga area trainings din po tayo. So yung mga dating pinupuntahan namin na mga lugar, pumupunta rin kami ngayon. Kaya lang, in virtual like this also, no? Tapos may mga small groups training din po tayo ginagawa, no? Each and every group, each and every leader din po, may mga kanya-kanya rin pong ginagawang training. At sabi ko nga po, naku, kada training na iyong a-attendan, nako, napakadami mo talaga kapupulutan dyan na magagamit mo sa paggawa, no, pagiging successful dito sa ating empowered consumerism. So, syempre po, ba, nagkaroon po tayo ng pandemic na po ngayon. So, paano po kayo nakapag-adjust, Coach Kit, no, doon sa nangyaring crisis po ngayon sa atin? Actually, yan yung talagang na-shock din talaga ako. Sa'yo, Abnoy, malamang na, alam mo, offline ka, online ka rin, Abnoy. More operation. Kasi ako, offline talaga ako. Hirap ako sa online. So, nung, sumakit nga ulo ko dati, kasi lumalakas na, pumake-up na ulit kami sa offline eh. Natatandaan ko that time, for itong taon na to, naka-ready na,
nakabayaran ko na nga yung ibang mga, nabayaran ko na nga yung ibang mga venue for our gala night, or yung mga resort na pagdadausan ng mga BMS, ng mga leaders training, tapos may module na rin kami that time. Ito yung masakit. Yun yung expertise namin, yun yung expertise ko. Yun yung sabi ko, pag master may negosyo, ano man mangyari, dahil alam mo yung basic principles ng business, mabilis, kahit anong approach ang dumating, babalik at babalik ka sa basic. So, ang problema, offliner ako. Hindi ako onliner. So, nung nung nagkaroon ng pandemic, bawal na ang seminars. Bawal na yung mga public speaking. Yun ang forte natin. Doon nag-enjoy ako that time. So, tulala rin talaga ako. Diyos ko, mayari ako. Tapos, ang laking pera na nailabas ko sa mga venue yung binayaran ko that time. So, dahil alam natin, yung business, alam natin yung kapag may ganyan problema, go to your uplines, okay, this is a copy business. So, anong ginawa ko? Dahil alam natin mga basic principle na yon, na network marketing is a copy business. So, kumopya na lang ako. Tumalon kagad ako, nag-ship kagad ako, pinili ko agad mag-adapt. Kasi kung hindi ako mag-adapt, hindi lang naman ako ang madadamay pati ang buong team, ang buong SWOT Alliance. So, ang ginawa ko that time, copy system. Tinignan ko kagad, sino yung sa mga easy community ang malakas ang online. That time, malaking pasasalamat ko, lagi sinasabi ko, Upline Rafael Vergara, maraming salamat. Upline, thank you so much. Sa kanya, siya nabigay sa akin ng direction sa hub. At the same time, sobrang papasalamat kami, J-Link Project. Kasi sa J-Link Project, although na hindi kami naging part ng J-Link, pero laging nilook up namin ang J-Link. Kasi ang J-Link, siya nang nag-spearhead sabi natin, naggumawa ng actions para pasimulan ng isang bagay na hindi pa na nagagawa sa industry. Kaya Upline Joseph Lim, sobra talagang saludo. Thank you dahil sa patuloy na pag-enhance niyo sa sarili niyo. Kaya meron na yung nagiging pamantayan, meron na yung sinusundan ang mga leaders. So, yun, nung natuto ako that time, so ang ginawa ko that time, panahon ng pandemic, lapit ako ng lapit, kausap tanong sa mga online team, humihingi ako ng advices, tapos pupunta ako sa kanila, nag-observe, and good enough naman, and blessing talaga na malaki, na ang ganda ng kultura natin sa EC community. Hindi yung kapag hindi ka member, o hindi kita downline, o hindi kita agrupo, bahala ka sa discard mo, igrupo ko lang yung intindihin ko. Ang swerte-swerte natin sa mga upline natin, sa mga HOF natin, kahit hindi lang kami ka-team, they are sharing their secrets, they are sharing their strategies, they are sharing their technologies. So, nabigyan nila ako ng guidance. So, from that guidance, tinurn ko na into actions. So, kahit wala pa akong sige, banat, bili agad ako ng computer. Yung isang apartment namin that time, yung dating kwarto na lagi pinag-iinuman namin ng mga tropa, pinaayos ko na kagad, bili kagad ng mga table, pakabit kagad ng malaking internet, kahit wala pa akong alam kung paano ang training. Sabi raw, humanap ng tao, di pa yung masakit. Ang daming mga offline sa amin na magagaling mag-speaker, magagaling mag-product movement, since bawal lumabas. Sabi Kim Chiu, bawal mo lumabas, lahat yun nawala na yung connection. So, ang ginawa ko that time, kinuha ko sila that time, tuwing dito kayo sa bahay ka, wala ba kayong trabaho rin yun, dito kayo, kasama-sama tayo rito. Tapos, atin lang ng training, continuous sa motivation sa kanila, continuous na, ako kailangan mag-adapt. Yung alam natin sa offline, halos ko lang din mga gagawin natin, pero ang gagamitan lang natin ng new technology, which is yan, yung online internet, okay? Tsaka kako, medyo kalibong back to zero. Okay? Laging going back to the basic. Yan sabi nga ni Sir Arnel Limping. Kaya yun lang naman ang ginawa ko that time. Kaya pasalamat ako, in 2 months time, na-establish yung online hub, ngayon nagpo-produce. Ngayon naman, yung Zoom, sa tulong din ni Upline na J-Lim, yan yung mga ina-adapt natin ngayon. And at least, basic pa rin. Babalik pa rin sa basic. Ano yung basic natin sa business? Kailangan may ma-duplicate ka, kailangan may ma-develop ka. Hindi kailangan tayo lang yung magaling. Yun yung masakit eh. Kaya yun yung masakit na akala ng karamihan. Dahil kung Jumeke naman ako, nagkaroon naman ng grupo, ang tanong, ikaw lang kumikita ba o may kumikita sa ilalim? At yung kumikita ba sa ilalim, naturuan mo ba? Na-develop ba natin o hindi? Kasi kung ikaw lang ang ikaw o tayo lang ang magaling, at wala magaling sa ilalim,
Wala eh. Walang mag-flourish. So, yun lang basic ng business natin. Sa totoo lang. Pag alam mo sa benta na benta, nasa people empower our people, di ba? So, mas gaganahan ka gawin yung business eh. Okay na ako, Doc. Basic pa din, ano? Yes, nako. Oo, basic talaga. Kailangan talaga ng basic training talaga, no? So, yun pa doon sa kinuwento ni Coach Kit, no? Sobrang isa pa yan po sa magandang culture natin dito sa empowered consumerism, no? May tinatawag kasi tayong cross-line, no? So, ano ba yung mga cross-line, no? So, yung sabihin po nito, magkakaiba po sila ng grupo. Actually, hindi po sila yung kanilang mga upline, no? Iba-iba. Pero, what's nice, no? Kapag kahit iba-iba yung mga grupo po na to, no, nagtutulungan po sila, nag-share po sila ng mga ideas kung ano yung ginagawa ng grupo po nila sa iba para yung kanilang naging way of success ay maging way of success din po ng iba. Kumbaga, sabi nga po ni Coach Kit, no, so sinishare, no, so hindi secret kasi po minsan, sa totoo lang, kapag ka ikaw ay isang maramot na tao, nako, ay maging successful ka naman, hindi ka magiging masaya kasi hindi mo na i-share kung paano ka naging successful, di ba? So, ako, kaya kung ako po sa inyo, subukan nyo na po, no, na mag-empowered consumerism dahil talaga naman pong dito po, kahit ikaw walang alam, madami kang malalaman kasi madami po tayong mga leaders, no, na magtuturo po sa atin. Tama po ba, Coach Noemi? Yes, Coach. Yes, Doc. Ayan. Grabe si Upline Kit po. Talaga naman, ano? Sa achievements pa lang, napaka-humble din po ni Upline Kit kasi nakakahalubilo sa office, hanggang ngayon sa online. Ginagawa niya buo ang empowered consumerism kahit naka-duty. Lagot ka sa boss mo. Natatakot ka ako ngayon. Baka pagkatapos nito, may memo ka agad to eh. Actually, May memo na naman. actually, kung pag-aaralan na. Hindi kasi sa trabaho naman namin, wala naman ako sa labas. Kasi kung nasa film, hindi pa pwedeng ganito. Kasi kung nasa film, hindi rin ako gaganito. Baka nabaril ka na sa likod mo. Ganun ka ng cellphone, di ba? Dahil nasa office ka lang naman. At the same time, yun nga yung gusto natin ipakita na itong negosyo to is very portable. Kahit nasa trabaho ka, kahit basta may internet ka, kahit nakaupo ka sa indooro, kahit nakahiga ka sa kama, di ba? Kayang-kayang gawin yung business. Sa totoo lang. Di ba? Kung ba't ka lang nahihirapan, di ba? Kasi nga pala yung hirap. Kaya hindi ka nahihirapan lang kasi wala tayong adequate skills kung paano kumonek sa tao, kung paano mag-start ng conversation, di ba? Kung paano rin mag-persuade ng transaction. Yung mga ganun, napag-aaralan naman yung mga ganung people skills. Di ba? So, kaya ako manghihinayin ako, pero magtataka ka, yung iba, magdamag nga. Di ba? Landian sa Facebook, di ba? Nakipagano sa mga dating site. Actually, ganun din naman ginagawa namin minsan eh. Pag wala namang respond eh. Wala namang operation. Mamaya pa naman ang oplansita. Pag walang operation, minsan nasa opisina, akala mo, ang ginagawa trabaho, dating site lang naman. Di ba? Daming ka-date. Sayang oras. Di kaysa ganun ang gawin mo, di gawin mo yung business. Try to imagine, ganun kaganda yung negosyo to. Kaya pag ikaw hindi mo alam ang empowered consumerism at hindi mo ginagawa ang empowered consumerism tapos kumakain ka ng malaking oras sa online, ang laking pera, ang laking oras ang tinatapon sinasayang mo, kaibigan. Yun, tama po. Sa panahon ngayon, dapat practical na po tayo, no? Isa sa mga napaka-smart na negosyo po talaga ngayon, ang empowered consumerism. Hindi sa totoo lang. Grabe. Ngayon lang, imagine mo, mamuhunan ka ngayon, magtayo ka ng traditional business. Yung kapatid ko nga, ayaw ko sa kapatid ko isa, may pera, bumili ng pushcart, mga pushcart. Almost 200,000 tinapon na yun. Diba? 10K yung pushcart niya. Imagine mo kahit nga sa mall kahit mall. Diba? Walang tao. Diba? So, samantalang ito, imagine mo, parang net na kapital, 9 lang ang kapital, di ba? Lagi ka ba nagpupuyat pala sa online? Ba't hindi mo gawin na lang itong negosyo to? Baka yung kinikita ng franchise, kitain mo na nasa bahay ka lang. Nang wala kang pinapasweldong tao.
nang wala tayong pwesto binabayaran buwan-buwan, walang kuryente, tubig, ilaw na binabayaran. Internet lang. Diba? Pag sunerte swerte, uminalas-milas ka pa. Ikaw to, patamad-tamad ka, nakachempo ka ng leader. Parang sa team natin, merong, alam mo yung nakachempo na napasahan mo na ng link, nasendan mo ng link. Tapos yung leader na yun, chempo, agila talaga. Alam mo yung agila talaga. Leader talaga by instinct, tsaka network leader talaga naghahanap ng tamang opportunity. Tapos bigla sumabog yun. Imagine mo yung connect, no? Imagine mo yung nangyari sa upline ko. Yung upline ko, hindi ka naman nag-network na. Kaya yung sinasabi lang una-una, hindi totoo yung una-unahan. Yung upline ko, yung mismong sponsor ko, na mahal ko, upline Gemma Rhea, hindi naman na nag-network na. Pero hindi mo mababa ng mga 30 million buwan-buwan. Diba? Wow. Ito, bisa nag-50 million pa yung buwan. Imagine mo, nakachamba lang siya, nabigyan lang ako ng DPD. Akalain mo, for how many years, unilevel star step niya, magkano kinikita. Like pa niya pensyonado, like pa nga niya ibang negosyante. Bakit yung ibang negosyante, nagpupuyat, nagpapagod. Diba? Namumuna, naglalabas ng pera, pero ang neto, minsan 20 mil lang, 30 mil lang. Siya natutulog, nag-aantay lang, every quincenas, pagpasok ng unilevel star step. Nag-maintain lang siya. Ang sarap. Sarap ang buhay. Ang sarap na magkaroon ng kit kuweba sa community mo. Sa left and right of isang kit kuweba. Pero mas nakapanghinayang yun. Bakit? Parang napanghinayang. Alam mo yung di ba, downline mo, ilang milyon na kinita, tapos dapat pero yung kagandahan, ito may kikwento ko sa inyo. Sa team natin ngayon, merong isang leader na siya yung kauna-unang direct ko, si Applied Louis, Coach Louis Landoy. Siya rin ngayon ang pinaka-administrator ko ngayon. Kaya ako, kahit nagsasatrabaho ako, kasi manager ko yun mahuhumap ng tao Siya yung pinaka-hub manager ko. Ito na itong storya, kaya grabe ang ganda ng East Community, ng impartitionism. So huminto siya, napahinto siya sa network kasi nahirapan, sabi natin, nahirapan. Iba-iba naman ang sitwasyon ng tao, iba-iba ang motivation ng tao May iba nga kumikita, bilang na lang nawala kasi family problem, ganun. So 10 years siya huminto. After 10 years, kilala mo si Peter Boldulay, di ba? Speakers Bureau natin, jogging service crew, 2 beses nakapag-US, may house and lot, may kotse. So si Louie, dumaan sa kanya si Peter Boldulay. Imagine mo, 10 years siyang huminto, after pagbalik niya sa network, may almost 10,000 siyang downline. So sabi niya, pero yung gagawin ko, ako, ulitin mo lang yung ginagawa natin dati, back to basic ka lang, pero huwag ka muna mag-recruit, atin ka lang ng training, bago ka mag-recruit ng ibang tao, bago ka mag-convince ng ibang tao, convince mo muna yung sarili mo, na tagampayaman ka rito. Convince mo na tama yung sistema nito, para hindi maulit yung ginawa mo paghinto. Imagine mo 10 years siyang huminto. Ano nangyari sa kanya? Ngayon, nag-100, 150,000 a week. Wow. Ito, sumeke yung nakaraan, 1 week, 135,000. Imagine mo, part-timer din yun. Kasi nga, alam Yan niyo po yung advantage natin. Appointment, ano? Advantage, very advantage siya. 10 years siyang huminto, may binalikan. Pagbalik niya, bumalik pa. Subukan mo mong traditional negosyo, nagtayo ka ng tindahan. 1 week mo nga lang hindi bantayan, 1 week mo lang hindi buksan yan, baka ninakawag ka na Tama. Tapos yung iba, hindi lang nakikita yung advantage ng business natin. Sa mga OFW, mga mahal nating OFW na leaders and members natin, gusto negosyo traditional. Pag sinabing negosyo, ladies and gentlemen, hindi lang importante may leverage. Dapat may control ka rin. May control ka, mamumuhunan ka, magpapadala ka ng pera sa relative, sa pamilya mo, wala ka namang control. Katiwaldas pala. Marami ka. Tapos pag uwi ng Pilipinas, alam mo yung parang baksa kanto ka. Bakit? Nagpadala ng 300,000, kalahating milyon para sa palaisdaan. Pag uwi, walang islang hinango. Bakit? Yung palaisdaan daw, yung mga bangus, inalat daw yung tubig. Inalat, tubig tabang yun. Nagpadala ng 200,000, 100,000 pag maaalaga raw ng baka. Nung pag uwi, ni Guya, walang nakita. Tinatanong, nasa yung baka, na-rape daw yung baka. Hindi mo magawang magalit doon sa kapatid. Kamag-anak. Sa kamag-anak. Ito pa yung masakit. Ikaw na nagbigay ng pera, winaldas na nga nila, hindi na nga napatakbo hindi na nga napahawakan, na-handle ng maayos yung perang pinaghirapan mo sa malayong lugar. Pag question mo, pag tinanong mo, ikaw pa yung masama. Tama, di ba? Tamahan dyan. Tapos ito, binibigyan ka namin ng opportunity, isang sistema na may leverage ka at may control ka. Ikaw ang gagawa ng negosyo mo, may control ka, nakikita mo yung takbo ng kaysa ipadala mo yung pera, di 100,000 to 15 accounts na sa atin yun. Sa 15 accounts na yun,
kaysa padala ng pera, lagi sinasabi, kaysa padala ng pera sa pamilya mo, sa inaanak mo na laging hingi na lang. Eh, di bigyan mo ng trabahuin mo, paatin mo ng training. Kami, ganyan ginagawa namin ngayon eh. Yung pamangkin ng mga leaders namin sa ibang bansa, pinag-stay namin sa hub po. At least, binigyan ng account nung walang pera yung bata. O ang nag-finance yung tiyahin sa abroad. O yung nanay sa abroad. O at least, yung bata natututo, nag-iiba yung mindset, kumikita ng sarili yung bata kasi may sariling account. Eh, kumikita yung bata, sinong upline? Yung nagpapakahirap sa abroad, yung nasa OFW sa taas, yung upline. So habang kumikita yung anak, yung pamangkin, kumikita rin yung OFW na nasa ibang bansa. Leverage, at the same time, control. At the same time, ang prinsipyo rito, you're not giving fish, but you're teaching how to fish. Correct. Yes. So natuturuan natin maging independent. Minsan sa mga kausap namin kada sa OFW, parang kinakausap lang na kami, pasweldo na, kinakausap nila kami, pinapansin lang kami, pag alam nila sa sweldo na, palagi puro drama. Pero ito, huwag na kayo ma-open, pero let's talk ng katotohanan. Sino ba nagturo sa kanila para ganon? Sino ba ang nagsanay sa kanila? Sino ba ang nagbigay ng ganung attitude sa kanila? Di ba? Di ba tayo rin naman? Kaya kung gusto natin talagang tulungan o turuan yung mga manad sa buhay, yung mga relatives natin, especially our family, for me, the principle is teach them how to fish. Turuan mo sila kasi para maging independent sila at hindi sila maging dependent sa atin. May point? Yes, naku, kita ang point na yan, no? So, hindi po natin pino-question yung mga kababayan po natin na nasa ibang bansa. Naku po, napakalaking sakripisyo po talaga yung ginagawa po natin. But then again, we are here, no? So, we are here po para maipakita po sa inyo na kahit po kayo na nandiyan dyan, may mga ginagawang iba sa ibang bansa, pwede pa rin po kayo maging part po ng ating empowered consumerism. At napakaganda talaga nung binitawan ni Coach Kit, no? Yes po. Actually, Dok, man naman mga OFW. Bakit? Ako po ay anak ng OFW. Ang tatay ko po is 10 years, 11 years abroad. Nanay ko po is nagkatulong sa Saudi. Nagpunas-punas din, naglilis silang inodoro, pinikwento niya sa amin yan. Kaya mahal na mahal ko po ang mga OFW. Kasi alam ko po yung pakiramdam dahil ako ay lumaki at anak ng OFW. At alam ko rin pakiramdam na lumaki ng kulang o wala ang magulang. Kaya nga sabi ko, kung bibigyan ako ng sistema, ako that time, nung panahon, hindi pa ako police that time, parang pumasok parang may nag-suggest sa akin na mag-OFW that time. Sabi ko, I'm nothing against sa pag-OFW, ulitin ko, kayo po mga bagong bayani. Kaya saludo kami sa inyo. Pero ito yung come to think of it. Di ba kaya nga tayo naghahanap buhay para sa pamilya? Tama. Kaya tayo nagpapakasasakripisyo para sa pamilya. Tama. Pero ito yung masakit na katotohanan. Ito yung masakit na katotohanan na minsan ayaw pag-usapan. Diba? Kapag nag-OFW tayo, kadalasan consolation prize dyan, broken family. Sira ang pamilya. Diba? Ang hindi pinag-uusapan, ilang ate, maaga na buntis, wala kasi ang guidance ni nanay. Ilang kuya, nakulong, na-bisyo dahil sa barkada, dahil wala ang guidance, wala ang disiplina ni tatay. Tama? So, para sa akin, anong sense na kumikita ka ng pera? Anong sense na naghahanap buhay ka? Kung yung pinaglalaan naman ng hirap at pagod mo rin, isira rin, o sira yung pamilya. So, that time talaga, nung sabi sa akin, mag-a-abroad ako talaga, never pumasok sa utak ko pag-a-abroad. Mali ba kung mamamasyal? Kasi sabi ko that time, gusto ko gabi-gabi, kaya ka po ang anak ko, gusto ko nasasaksi ako sila lumaki. So, ano yung point ko? Mali ba pagiging OFW? Hindi mali. Kasi yung iba talaga, ganun na lang talaga kamahal yung pamilya nila na kaysa nga naman tiisin yung hirap at gutom, titiisin na lang na yung sakripisyo na paghihiwalay o mapalayo sa bawat isa para lang kumita ng pera. Tama. Pero eto na. Ngayon, may isang opportunity, may isang system, may isang business system na pwede ka palang kumita part-time at pwede ka kumita na kahit hindi ka umalis sa bahay at na kahit hindi ka umalis sa Pilipinas. So, yun yung gusto kong pinapasok sa utak ng mga kausap natin. Di ba? So, ang kailangan lang dito, pag-aaralan mo lang. Pag-aaralan mo lang mabuti. Okay? May internet naman. No? So, andito kami, very much willing kami na tulungan at turuan po kayo. Kasi pagdating panahon, alam naman natin pare-parehas, uwi. Ang pinakamasakit na part sa ating pare-parehas, bilang mga upline, di ba yung mga kwento lagi ng mga downlines natin, kwento ng mga leaders natin, na pag-uwi, di ba, minaasan, may maayos na bahay, inaasan, yung iba. Kasi hindi naman lahat, may iba naman na,
may ilan talagang naging maganda naman ang takbo ng buhay. Pero, aminin natin o hindi, marami. Okay? Kung hindi ilan, marami. Ang pag-uwi, hindi rin nagpakahirap ng 10 years, nagpakahirap ng 15 years, malayo sa pamilya sa abroad. Pag-uwi, ang anak, di ba? Sa lawla, ang asawa, nakailang asawa na. Di ba? So sayang eh. Ngayon, ito, may pagkakataon po tayo na kumita ng pera, may pagkakataon tayo makapag for good. Makapag for good ng maaga. Nang sa ganon, okay? Nang sa ganon, kikita tayo na nasa bahay lang, yakap-yakap natin ang mga anak natin, yakap-yakap ang asawa natin sa bahay. Kaya sa mga hindi pa members yan, try to reconsider kung ano yung sistema, kung ano yung business system na pinag-uusapan ngayon natin dito. Yes, ako madaming nagre-react po dito. Sabi po ni partner Denning, no? So tama po sir, pinilit lang na malayo sa pamilya, no? So pinilit lang sa family dahil nga sa hirap ng buhay. Totoo po yan. So when we see such opportunity like the empowered consumerism, nako, wala naman po masama kung itatry po natin, di ba? Nakapag-try ka na ng napakadami kung ano man yung mga na-try mo na sa buong buhay mo, no? So bakit hindi mo rin ito subukan, di po ba? So totoo naman po yung sinabi ni Coach Kit, no? Yung mga OFW po natin, minsan masakit talaga, no? So, halos minsan pag uwi po dito, no? Ay, halos wala din naman po napuntahan yung mga pinagpagura nila ng ilang taon sa ibang bansa po, no? So, kaya naman po kami naririto ngayon sa harapan po ninyo. Ngayon, ako po, kasama lang po natin, nagte-testimony po sa atin si Coach Kit Cuevas, no? Na talagang mahirap po, no? Na may mga OFW po tayo. Pero, gaya na nga sinabi namin, ako, hindi po tayo against dyan, di ba? Hindi po tayo against that. You just try, no? So gusto ko rin sa sinabi ko niya kanina, wag mong bigay ng pera. Turuan mong magnegosyo, di ba? So turuan mong mangisda, wag mo lang abutan ng isda, no? So napakaganda ng ginagawa po nila ngayon, Coach Noemi, na ganun yung ginagawa nila doon sa kanilang mga partners po sa empowered consumerism, na yung mga OFW, kung sino, yung mga pamilya na nandito, yun yung tinuturuan po nila. So as of now, ilan po ba yung mga nasan po ba ngayon yung mga tawag dito, yung computer hub po ninyo? So ilan po ba yung mga... Wow, isang building. Hindi naman nasa building, sa isang unit. Okay lang mag-share tayo, share screen na lang tayo. Yan, opo, ayan. So, share screen tayo sa nangyari sa atin. Yan. Yes, wow, okay. Mga success story ni Coach Kit. Para, yan. Paano ba? Okay, share na tayo. Naka-share screen na tayo na. So, ito yung nangyari sa atin. Okay. So, ito yung naka-share screen na. Wow, napaka-macho mo naman dyan, Coach Kit. Yeah. Wow. So, ito yung lumang bahay namin that time. So, bagong police pa lang ako niyan. I was PO1 that time. So, pagkatapos mag-duty, hubad sa uniforme, yan, tapon na yan. Tapos deliver ng gas. So, yun, nakita niyo yung sila-sila yung bahay namin. Kami tipo na pag umuulan, yung kaldero, yung arenola, yung kawali, lagi nasa, nakasahod. Yan. Ito yung aking mga, ito yung kauna-unang BMW ko. So, pag pinapasyal ko yung mga anak ko, kasi yan, kontuan na yan. Ito yung nag-delisyon ako, kaya tuwing linggo, lasing ako lagi. Kasi pag hindi nabebenta yung ulo, hindi nabebenta yung laman loob, asahan mo na napulutan talaga. Yan, ayan si Mrs. So, yan. Dati pa maganda na tagi-asawa ko. Yan. Wow! Ito yung mga katumador ko, yan, mga tropa yan dati. Kaya tuwing day off talaga, inom day talaga. Inaabangan ka nila. So, nung napasok tayo rito, share lang tayo, share natin business, sinasabay natin after duty. Ang masarap dito kasi feeling dito, yung kumikita ka, tapos nakakatulong ka. So, ang nag-enjoy kasi ako that time dito, yung marami kami napapagaling, marami kami nakikwento ng mga business na gumagaling. Uy, ang ganda ng effect na sa akin. Uy, ang ganda ng pakiramdam ko sa product. Uy, gumaling ako sa ganito. Pag ganun yung narinig ko sa mga client, natutuwa talaga ako. So, hindi ko yung akalain na lumaki yung network. Yan. So, lumaki yung volume, mga pinapadala. So, ito yung mga nangyari na sa buhay natin. So, 3 beses na pinasama si Mrs., yung ating legal wife sa US. Yan. Siya raw yung kasi yun.
Siya raw kasi yun eh. Kasi raw, sabi niya, may illegal daw. Naku ko yan siya. Ito po nagsabi niya na. Hindi siya nagsabi niya eh. Illegal wife. Yeah. Ito yung first punta namin sa South Korea ng mga anak ko. Ayan. Wow. Ito yung second punta namin sa South Korea. Nag-deploy si Krisha. Yan, punta kami ng sa Jisan Forest. Ito yung punta namin ng Mount Fuji. Ay, yung nanay ko. Ayan, ayan mo. Tuwa. Wow. Natuwa yung nanay ko. Pero Ginagalit. nung nandyan nga sa Mount Fuji, niloloko ko yan eh. Ma, anong masasabi mo? Walang travel. Kaya nga eh. Mga travel yan, Dubai, Maldives, Japan, South Korea. Kaya yung mga naging activities, Grand Canyon, New York, nag-budget jumping. Ay ito naging bonus natin. Okay? Sa profit sharing. Ito yung last profit sharing natin, 2.3 million. Kung pag-aaralan, yung 2.3 million na yan, retirement pay na po yan ng 25 o 30 years sa servisyo. Diba? Yeah. Pwede naman palang ba't ka mag-aantay ng 30 years o 20 years sa servisyo o sa trabaho para sa retirement mo bago ka makakuha ng 2 million mahigit. Pwede pala sa empowered consumerism. Pwede pala kahit part-time. Diba? Kahit part-time. So, ano pa? Yan, yung family. Ito yung property na nabili ko sa Cavite, sa Antel Grand Village. So, ganyan kaganda yung, akala mo nasa ibang lugar ka, akala mo nasa ibang bansa ka, pero ano yan, sa Cavite lang yan, executive subdivision yan, yung amenities mismo ng subdivision. So, may property ako dyan. Ito yung bahay namin ngayon. So, itong bahay na to is worth nasa almost 16 million. Yan. Wow! Ito yung latest project namin ni Rose, kaya naubos yung, dyan napunta yung mga profit sharing natin. Tsaka nila naipon. Ito yung latest project natin. So, 13 units apartment. Yan. This building alone is 12 million. Yan. Wow. Kaya yung mga kapitbahay namin talaga na yun, ang kwento-kwento sa lugar namin, yan, tapos ka na. Stop sharing. Alam mo ba? Ang kwento-kwento sa lugar namin talaga, eh kung hindi raw ako tumama sa loto, drug lord daw ako. Hindi sila niniwala na nasa empowered. Hindi kasi nila ako nakitang nangungulit sa kanila, hindi nila kasi ako nakita na inaasahan nila, nagbebenta-benta. Kaya sabi nila, hindi totoo yan, front lang yung networking na yan, front lang yung kapi-kapi na yan. Drug lord talaga yan, drug lord. Yun ang mahirap dun sa eBay, di ba? Nakikita na yung resulta mo at lahat-lahat. Talagang, talagang sila pikit mata pa rin. Ay, totoo naman, drug lord ka. Kasi food supplement. Kasi ang i-expect kasi nila, pag para kumikita ka ng malaki, kailangan nagbebenta ng malaki. Hindi nila alam yung the power of duplication. Hindi nila alam yung network building. Hindi nila alam yung sistema ng negosyo, lalo na online. So, ayan, doon sa building na yon, doon ako nagtayo ng hub. And ang plano ko ngayon, sana by early next year, makapag-transfer kami doon sa, kukunin ko si isang buong floor nung bagong gawang building ko. Doon kami sa 8th floor para doon na lahat yung buong hub. Meron ng doon na yung mga hub, doon na yung office, doon na rin yung studio room para pag nagagat, doon na rin yung videoke room para pag nagwawalwala, di ba? Ganun lang. Wow! Nako, sobrang saludo naman talaga tayo dito kay Coach Kit, no? So, napakadaming mga successful stories naman po talaga na maririnig po tayo dito sa empowered consumerism. So, ang maganda po dyan, ako po, sabi ko nga po, bakit hindi po natin subukan, katulad din po ng ginawa ni Coach Kit, kahit ano pong profession niyo po dyan ngayon, no? Sa paligid po natin, no? So, kahit anong profession po natin, so, huwag po tayong maging mapili, no? So, naku po, nakita niyo naman, ang kwento ni Coach Kit, no? Huwag naging mapili, choosy ka pa ba? Isang na lang, alam mo na, ito, masakit mabwisit na yung buwisit. Mabibisit lang naman yung negative naman. Kasi kapag ikaw open ka sa opportunities at open-minded ka, hindi ka mabibisit eh. Kasi totoo lang eh. Di ba? Isang kadalasan kung sino yung choosy, yan yung walang pera eh. Isang kadalasan wala nang pera, naghihirap na nga, tagutom na nga, di ba mayabang pa, wala na malaman yung pamilya. Sorry, dito lang ang salta, sorry hindi ako kagaya ng anong aasahan ninyo. Palig mga kaibigan lang lagi kasama natin. Minsan, wala na nga, gutom na nga yung pamilya, pag inopera mo ng opportunity, para bang maduda pa. Unlike ng mga negosyante, unlike ng mga taong minsan mga OFWs, ito lang, kumikita na maganda, pati yung mga downline namin sa abroad, sa Europe, tsaka sa US,
ang gaganda ng sweldo, pero pag inoperan mo, sila pa yung very open. Sila pa yung very open kasi Yes. kaya sabi nila, dito sa Pilipinas, ang mahirap, ang mayaman, lalong yung mayaman, ang mahirap, lalong mahirap. Hindi pwedeng sisihin yung ekonomiya, hindi pwedeng sisihin mo yung problema ng Pilipinas. Kaya ka mahirap kasi the way ng pag-iisip mo. Kaya yung mayaman, lalong yung mayaman, kasi yung mayaman, lalong naghahanap ng opportunities. So hindi walang effect o hindi ganun kalaking factor yung ekonomiya. Bakit? Pag paksa ng ekonomiya ng Pilipinas, meron pa rin yung mayaman, meron pa rin humihirap. Pag mataas ang ekonomiya ng bansa natin, meron pa rin yung mayaman, meron pa rin humihirap. So wala sa ekonomiya yan. Nasa sariling desisyon natin yan. Nasa choice natin yan. Kung ano gusto mong gawin sa buhay mo, just claim it and accept the responsibility, the personal accountability na tayo ang may control. Tayo ang may control sa itatakbo ng buhay natin. Hindi yung boss natin, hindi yung sino-sinong tao. Diba? Kung may nag-offer sa atin opportunity, halip ng tanggihan mo, pag-aralan mo muna. Diba? Ganun lang. Parang ang sakit na sinabi ko, no? Sorry. Hindi naman masakit. Ito yung mga, sabi nga minsan, di ba, the truth hurts, di ba? Pero kailangan minsan natin, So, kailangan kasi, Totoo, Dok, magtataka ka talaga. Yung may mga pera na mayaman na, totoo na, ako nahawa na ako, natutuwa ako. Yung bang, magtataka sa mga mayaman, sila na yung maraming pera, sila pa yung lagi nagpupuyat. Puyat na nga, alas 3 na nga naman, alas 4 na nga natutulog, maaga pang gigising. Kasi may early meeting. Dito yung mga BODs natin. Surgeon Astrid, grabe. Doc Ed, alas 4, alas 6 na madaling araw, gising pa. Actually, alas 6, may meeting pa, walang tulog. Ako may mga relative, kasi dalawang mundo kasi ang ako being a police officer na nasa field. Alam niyo na yung naging makakasalamuha ko, nakakasama namin, lalo ba nung mga huli, may mga galing din ako sa hirap, di ba? Lumaki ako sa hindi magandang lugar. At the same time, nabigyan ako ng chance na magkaroon ng makasalamuhan sa mga sabi natin medyo angat sa buhay. Doon ko rin nakita Itong mga to, nakikita ko mga kaibarkada ko, mga kaibigan ko, wala na kang hanap buhay, tambay na nga, anong oras ka gumigising? Alas 2 na ng tanghali, tirik na yung araw, alas 3 na ng hapon, tulog pa, pag ginising mo, gayet pa, sabi, ano ba, natutulog yung tao, istorbo ka Tapos, di ba, yung ganong attitude, yun yung ganong attitude, yung may tipong pagyaman, di ba? Kaya sa totoo lang, wala sa wala sa ekonomiya yan. Nasa atin yan. Kung paano ma-develop yan. Sorry. Totoo lang. Okay. So sabi ko nga minsan yung mga tao, no, 'di ba, kailangan mo nang masaktan bago magising, 'di ba? So nako, sigurado po akong napakadaming nakikinig po ngayon. Ang talaga namang medyo may naging kurot sa kanilang mga damdamin, no, sa mga sinabi po ni Coach Kit. But that is the reality. Yes, Doc, tuloy mo, choosy. Choosy. Di ba, choosy. Alokin mo na yung part ko. Ay, networking ganito. Di ba? Hindi kasi ako marunong sa tao, hindi kasi ako mahilig it's not my cup of tea Hindi ako kasi umaano sa tao. Magugulat ka. Ilan ang account sa dating site? Nakikita ko, din to sabi, ayaw umaano sa tao. Kasi sa dating site, 3, 4 ang account. Di ba? Ganun ka gahaman sa tapos kausap sa hindi kakilala. Diba? Tapos hindi kasi mahihayin kasi ako Internet na nga lang, online na nga lang, mahiya ka pa. Diba? Kaya sarap sa kalin diba? Grabe ako dito. Natatawa ako dito sa FB, natin, live. Madami pong sinamakan na 20, lagot ka. Bahala sa buhay nila. At the end of the day, kahit mag-guide sila sa akin, pangit magsalita ng pulis na yan. Akala ko ba motivate. At the end of the day, kahit mag-guide naman sila, wala namang impact sa akin yun Ako, maganda sa sitwasyon ng buhay ko, masaya ako sa pamilya ko, masaya ako sa mga nag-achievement ko. Ang tanong ko lang dito, ikaw, may gusto bang, kung hindi ka masaya sa buhay mo, makinig ka sa sinasabi namin, baka kasi may mali sa attitude mo na pwedeng matulungan natin, mapagtulungan natin pare-parehas na i-repair, dahan-dahanin, para padali ng panahon na bago yung takbo ng utak mo, na bago natin ang konting attitude mo, nahawa ka sa mga working attitude namin, baka yung nangyari sa buhay namin, mangyari sa'yo. May point? Oo. Kaya Sabi nga sa amin, inspired ka.
Oh, may nag-comment nga dito si partner D, na si Rin Sarawi, sabi niya, okay lang masaktan sa katotohanan po, Coach Kid. At least nagising, di ba? O may mga reaction talaga yung mga viewers natin. No? So talagang minsan, Hana Sarawi. o madami daw ganyan, madami daw juicy talaga, no? So, nakaka-inspire po talaga yung ating successful story, no? Nasa tao ang gawa, no? Kaya ito gusto ko. Yung sinabi ni partner Jocelyn, no? Madronero, na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ay, syempre naman si Lord, aba, talagang so much blessings po naman talaga ang nakalaan sa ating lahat. Aba, syempre, ako naman, alam ba, iabot lang sa'yo. Aba, kailangan po, kailangan may gagawin tayo, Coach Kit, di ba? So, hindi po pwede na wala tayong gagawin. Kailangan merong gagawin. So, wala kang madidinig dito na nagkakwento ng kanilang success story na magkukwento sa'yo, madali lang yung pinagdaanan po nila. Di ba, Coach Noemi? Yes po, wala pong malali. Tsaka sulit po kapag trinabaho talaga. Pag may mga challenges, ay ano po yan, spices, rekado. O, diba? Rekado po yan. Para mas ramdam mo at mas appreciated mo yung success kapag may mga challenges. Sabi nga po sa pelikula, pag maraming bida, diba? Mas blockbuster po yung pelikula na ikaw ang bida. Maalala ko po si Upline Kit Cuevas, kamukha niya po yung artista nga ba to? Upline Kit, may kamukha. Ayusin mo, Noemi, ayusin mo. Wala ko alam dyan. Okay, mabanggit mo, artista. Ang dami kong pabida, diba? Diba? Pakito Hindi Diaz. yung ano, ha? Si Doy! Si Anna. Boy, Oo, nakakagwapo yan, Oo, ano natin yan. So, syempre, Coach Kit, no, sabi ko nga po, talagang kung ang ating Easy Talk each and every day, no, so napakadami naman po talagang nanonood sa atin, inaabangan, no, and actually, sabi ko nga po, even if itong mga part ng Empowered Consumerism, what do they do also, talagang kung sinishare nila yung ating mga Easy Talks everyday. Kaya po, sa mga oras po na to, ang dami pong nakikinig po sa atin po ngayon, no, na talaga naman po hindi pa part ng ating Empowered Consumerism. Kaya nga po sabi dito ni partner Valentino Carion, tama po, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Kasi ang tamaan may bukol. oo, di ba? Pag hindi tinamaan, babatuin ko ulit ka mo. Maganda yun, bagong-bago yun, pagka may nag-comment ulit, diba? Okay, so sabi ko nga, madami nakikinig ng mga hindi pa part ng Empowered Consumerism, no? So, kasi nga nagsashare sila ng ating Easy Talk, no? At yung iba part ng ating Empowered Consumerism, syempre, naku po, ano po ba yung mga mabibigay nyo ng mga advice sa mga nakikinig po sa atin ngayon, no? Una-una, syempre, para doon sa mga hindi pa po, no? Part ng ating Empowered Consumerism. Ito na lang. Sa mga hindi members o hindi pa part, ito lang, no? Makinig kayo mabuti sa akin. Look into my eyes. No? Ay, naku, titigan nyo mabuti. Titigan nyo. Hindi ganyo. Marami nang nahulog dyan na pay in. Akala ko babae. Joke. Dok ha? Na-enjoy ko to Easy Talks. Ikaw nagsimula niyan, Ikaw nagsimula niyan. Okay, look at me guys ha. Mag-isot tayo, mga members. Ladies and gentlemen, ako lang sinasabi ko, hindi na kami mga ngako sa inyo na pag sumali kayo ito, magiging multimillion agad. Pag-usapan natin, logic na lang. Okay? Sa panahon ngayon, ang hirap kumita ng pera. Para kumita ng pera, ang mga ways, mag-apply ng trabaho, magnegosyo, nakanyo ko. Pag nag-apply ka ng trabaho ngayon, nagtatanggalan nga ng trabaho. Tama? Diba? Pag negosyo ka ngayon, baksak nga halos lahat ng negosyo, sasarado nga. Diba? At pangalawa, pag nag-negosyo ka naman, puhunan pa rin. Malaki ng puhunan. Pag nag-apply ka ng trabaho, ganun din, mamumuhunan ka rin. Mas malaking puhunan to. Kasi pag nilipaglalakad ng papeles, pagdasan, kailangan college graduate, doon pala, malaki ng puhunan. Diba? So, itong negosyo to, ino-offer namin sa'yo, para mag-earn ka ng pera, ito kadalasan ng dalawang ginagawa. Ngayon, meron sistema na 8,000 lang o 9,000 lang.
Di ba? 9 mil lang po ng 8,999 lang puhunan, pwede kang kumita ng pera. Ang offer namin sa iyo ganito. Hindi ka na namin pangakakuha ng multi-multi-million na yayaman. Ang laban na lang namin sa iyo, sumubo ka kahit hindi mo naintindihan to. Ano ba yung 8,000? Ano ba yung 9,000? Yung 899. Kasi pag putol ko yung ulo ko, tsaka yung dalawang ulo ko, kung gusto mong putulin talaga, sa totoo lang, ha? Putulin mo. Pero paputol ko yan, yung 9,000 mo, ilagay natin sa bangko. Okay? Balikan natin after 1 year. Hindi kikita ng 500 yan. Pag kumita ng 500 yan, putol ulo. Laban ako, putol ulo. Kasi hindi kikita ng pera, kakainin pa ng bangko yan. Kakainin pa ng ano yan, dahil wala sa maintaining balance. Tama? Dito, dito mo lang ilagay, kaysa yung pera nasa bangko, ilagay mo dito sa empowered consumerism. Ano ba yung 9 mil? Halaga ng cellphone niya sa troco ko, mga kasama ko, mahal naman. Mahal, pag tumataya ka sa sabong, sa sugal, malakasan ka ako. Diba? Gaganon ko eh. O, yung 9,000, ang laban ko na lang sa'yo, 6 months time, pagtulungan natin, doblehin natin, o gawin natin triple yung 9,000 mo. Not bad, kasi nung labas ka ng 9,000 na may products ka, o, huwag may benta para gamitin mo, at least naging healthy ka, may scholarship ka, may insurance ka, plus may negosyo kang nabuksan na maliit na pwede mong gawing part-time. Kausap ka lang, huwag mo seryosuhin. Magkwento ka lang. Ano ba, pag may interest ka doon, tapon mo sa akin, ako kakausap para sa iyo. Saka nakakita ng ganong uri ng business system na hindi ka mag-ooperate. May ibang taong gagawa ng negosyo mo para sa iyo. Tulad nito, ito ginagawa natin. O, ang watcher natin kayo na, almost 1,000 mahigit. Imagine may 1,000 yun. Meron dyan, iba dyan, hindi pa members. O malamang, tignan mo, ikaw, hindi ka pa members. Sino ba nag-invite sa'yo? Paano ka papasok dito? Wala nag-invite sa'yo? Hindi ba sa'yo nag-explain? Hindi nga, di ba? Kami nga napapagod dito, kami, ito nga, nasa trabaho ka ako, di ba? Di ba? Imagine mo yung ganong klaseng business system, yung ganyang extraordinary business system, pinag-iisipan pa ba yan? So, yun ang maraming point ko. Kaya naiintindihan mo, kaya hindi, gawa mo ng paraan. Kung wala kang pera, gawa mo ng paraan. Ngayon, kung ikaw naman may pera ka, go for 15 accounts, kasi yung 15 accounts na yan, kung alam niyo na yung program, yung 3 simple steps, yung 135,000 natin in 6 months time, kayang kumita ng 1.7 million. In 2 years time, pag hinato mo talaga yung perfect duplication, that's 14 million. 14 million. Imagine mo, laging sinasabi ko yung 135,000. Wala akong alam na traditional na negosyo may i-open mo ngayon dito, nakikita ng million. Kasi yung 135,000 sa tricycle, gabi, nahuli kami sa mga toda eh. Yung mga kolorin eh. Yung 100,000, 135,000, pag gusto mo pamangkin mo, yung anak, gusto mong magkaroon ng source of income, kulang pa yung 135,000. Kasi motor lang ngayon, 100,000 na, wala pang sidecar. Eh, parang hisap ka. Diba? At kahit maghapon magdamag pumasada yun, laspag na yun, hindi pa kikita ng 1.7 million yun. Dito, yung 135,000, malaki ang chance. Malaki ang possibilities. Hindi nga malaki. Okay? Full of possibilities kasi nangyari na. At nangyayari. Ang kailangan lang, matutunan mo yung negosyo. Ito ang issue. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam yung negosyo na eh. Napag-aaralan. Nasusundan. At may mag-guide sa'yo. Kami yun. Kami yung mga upline. At yung nag-share sa'yo, nag-ibig sa'yo rin. So, ang message ko sa'yo, huwag mo nang pag-isipan. Pasukin mo na to. Kasi pag ito, hindi mo sinubukan sa panahon ngayon, maniwala ka, may circle of friends ka, may mga kaibigan ka, may mga project, may mga, nalulokot ako. Okay, nako, talaga naman nakita po natin, napakaganda po ng kwento ni Coach Kit, di ba? Meron ako nabasa dito sa comment section, Coach Noy, basahin ko lang ha. Mukhang kabaro ito ni Coach Kit eh. Sabi po ni partner ko, Libantog, hindi ko nga alam kung part na siya na empowered consumerism o na-sharean lang ito. Sabi niya po dito, being a police officer, galing ka sa hirap bago ka makapag-pulis, step by step naman bago mo ma-achieve yung successful sa buhay mo. Pero mahalin mo lang yung serbisyo mo. Huwag mong haluan ng mali, di ba, sir? Na-inspire talaga ako sa iyo, Sir Kit Cuevas. Baguhan pa lang po ako sa serbisyo. Pero pinapangako ko, susunod ako sa yapak mo, sir. Nako, tingin ko ito hindi pa part ng empowered consumerism, no? So, kaya nga naman sinasabi sa inyo that each and every time that we are having our Easy Talk
Doc, no? Naku, wag mo kakalimutang mag-share, wag ka lang manonood, i-share mo habang nanonood ka kasi ang dami talagang mga tao na nasa paligid po natin na sigurado na mga bigla na lang napasok, no? Bigla na lang napasok na nakapanood ng ating Easy Talk, talaga namang magkakaroon sila ng idea na po pwede ko pala ding gawing isabay itong empowered consumerism sa ginagawa ko na ngayon, di ba? So, tama po ba ako, Coach Noemi? Yes, Doktora. Ito po, Dok, meron pong nagpapasalamat. Sabi niya, salamat po, Sir Kit, sa inspirational message. Dami nagchat-chat. Wow! Sa mga prospect ko po, sasali na daw sila iba. Ay, grabe. Si Leader Jaime Mendoza. Grabe po yung kanyang dinadagsa na yata siya. Kasi marami yata itong in-invite na manood. Yun po yung advantage po. Yun nga yung sinasabi ko, naku, wag lang kayo manonood, mag-share po tayo. Correct. Ganun po kasimple yung ating negosyo. Yung tipong i-share mo lang, i-post mo na sa wall mo, sa timeline mo, tapos lahat ng ka-Facebook mo manonotify na meron kang pinapanood din na live. Ano kaya tong live na to, di ba? Anong live show to, di ba? Tapos police pa po yung ating guest. Ay ibang level po talaga to na magbibigay ng challenge, ng inspirasyon sa member man or hindi pa member. Yun po yung ganda ng ating business. Simple-simple. Opo, at saka nakita nyo naman talaga namang binuksan ang ating kaisipan, no? Hindi po natin nga sinasarado ang ating mga sarili na syempre po iba kailangan ng trabaho, di ba? Pero let's face it, ang hirap po talaga. Tama po ba? Ang hirap ding magnegosyo. Ang dami po mga negosyo, kailangan napakalaki ng puhunan mo dito, di ba? Kahit mga simpleng negosyo, gagastos at gagastos ka, pero hindi ka rin sure no, kung saan makakarating yung negosyo mo. Gaya nga po ngayon tayo nag-pandemic, kahit po napaka mga malalaking kumpanya, nagsarado, no? So, ang nakakatuwa po dito sa empowered consumerism, even if we have this kinds of crisis, no? Sa paligid po natin, ang nakakatuwa, dire-diretso pa rin po natin nagagawa ang negosyo. Gaya nga ng sinabi ni Coach Kit, this is a very portable business, no? At hindi lang po yan, hindi mo lang gagawin sa Pilipinas, even in other locations, no? Kahit mga taga-ibang bansa, kung malalaman nyo lang po, ang dami po. Si partner, si Coach na Noemi, grabe po ito. Naku, ang laki po ng grupo din po nito sa Africa. Tama po ba, no? Pero hindi pa siya napunta doon. Tama po ba? Sobrang thankful ako sa sistema po ng empowered consumerism kasi hindi ko po yan magagawa na mag-isa kung hindi dahil sa kabuuan ng management team and training team and sistema po ng negosyo po natin, ng kumpanya po natin. And I'm sure mangyayari po yan sa lahat ng mag-i-start, magta-try na gawin po ang negosyong to. Kahit sabi nga ni Upline Kit, Doktora, kahit wala kang alam sa negosyong to, subukan mo lang, i-try mo lang. Kasi una po, may mga coaches na mag-guide pag nag-start ka sa negosyo. So, huwag kang matakot. Simulan mo kagad. Okay? Oo, wag ka nang mag-isip pa, di ba? Ang dami mo nang perang ginastos, wala namang napuntahan. Nakapag-negosyo ka ba? Kumita ka ba? Di ba? So, ang dami nating gastos sa buhay. Tama po ba? Pero, why don't you try nga po? Why don't you try? So, nandito po kami para i-guide po kayo, no? So, hindi po namin kayo pababayaan, lalo na po yung mga nag-share po sa inyo ng ating Easy Talk for this afternoon. Nako po, kung ako po sa inyo, balikan nyo na po sila, no? So, para naman po, nako, matanong nyo na, paano ba ginagawa yan? Nako, sobrang na-inspire kami dun sa senior mo, no? So, paano ba ginagawa yan? Nako, now is your time, no? Now is your time, nako, para po kayo makapagpaliwanag na. At saka, ang sarap ng feeling na ikaw, no? Katulad nga po ni Coach Kit Cuevas, di ba? Yung pong nag-invite sa kanya, talaga naman pong lifetime siya, grateful, no? Dun sa nag-invite sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, sigurado, wala yung mga tinatamasa niya ngayon sa buhay po niya, di ba? So there's no harm in trying, no? So wag kang mahiya, no? Ang unang purpose natin dito, kaya tayo lumalapit sa kanila, hindi po sila para pagkakitaan, kundi para pakitain din po kayo, ha? Kasi po yun po minsan unang nagiging isipan ng iba, naku, kaya mo lang ako sinishare niya kasi, naku, alam ko merong merong oo, diba? Oo, may mga ganyang kaisipan, hindi po. Kaya po sinishare po sa inyo kasi gusto rin po kayo, no, pakitain po ng mga nag-share po sa inyo, no? So that's the
beauty of our business, no? So katulad nga po nung nakaraan, di ba? So nung ating pong event, ako si Attorney Drew, sobrang na-inspired din ako sa kanya. Grabe, akala ko ang pinakamagandang trabaho dito sa buong mundo ay ang maging attorney. Hindi pala. Ang napakasarap na trabaho po pala ang makapagpabago ng buhay ng ibang tao, di ba? So yun po yung gusto po namin, no? Yun po yung gusto po namin i-part po sa inyo, no? That dito sa Empowered Consumerism, nako, siguradong mababago ang buhay mo, but you have to first, nako, kailangan magsimula ka muna. Tama po ba, Coach Kid? Tama. Sorry. Na-deadbat yung laptop. Okay na po. Na-deadbat. Sorry. Nag-aala kami sa computer eh. Ano na pag-usapan? Sorry. Okay, nagpapasalamat po sa'yo. Doktora, yung mga nanonood sa FB Live, sobrang salamat. May nagre-request kung pwede ka daw pong maulit-ulit na mag-live. Siyempre naman kasi, ano yan natatanda ako, puro sa atin, may sumpa ang networking eh. May sumpa sa industry natin, business natin, Apnoy. Ano yung sumpa? Pag yumaga, okay, at nagbago buhay natin, hindi pwedeng, dapat ipasok eh. Natatanda ko by si Sir FM dati, napapasalamat din sa tapos, Sir, thank you so much kasi dahil sa inyo, ganyan. No need to thank us, yung ganon. Pass it forward, sabi niya. Pay it forward. Bakit? Kaya ginagawa namin kung ano yung pinutos sa amin ng mga mentor nagturo rin sa amin. Kasi sabi nga nila, hindi natin tao na at that time, wala rin magandang opportunity. Kaso dahil may nagtiwala at may nagbigay ng guidance, so kaya nagbago ang buhay nila. So doon, sumpa raw yun. Sumpa. So mas as well talaga, pag halimbawa ni-schedule po ulit, hindi tayo pwede tumanggi. Kaya nga ako ngayon, kahit nasa trabaho, kaya ka duty, pero dahil ano yan tawag na ng office yan kumbaga, yes sir, yes ma'am, di ba? Drop everything So, i-schedule lang ng office natin. Schedule lang po. Maraming salamat din for having me here. Doc, wow, having me here. Hindi ako sanay na gano'n. Hindi, kapag hindi yun. Hindi ako sanay na gano'n salita kasi. Piling ano lang, no? Piling artista lang. Thank you for having me here. Parang ano lang. Ayun, Oo naman, artista ka dito sa Empowered Consumerism. Si Richard Anderson. Yun. Richard. Oo nga. Gerard. Ikaw, Tinoy mi Ikaw, binobola mo. Hindi, nagsabi mga distributor po yun. Anyways, thank you. Okay, so first and thank you. foremost, nagpapasalamat po ang Empowered Consumerism for joining us today for our Easy Talk para po lalo po ma-inspire yung mga tao po sa paligid po natin throughout the world po, yung mga nanonood po sa atin ngayon na talaga namang naantig ang kanilang mga puso sa inyong pong kwento, no? So again, Coach Kit, maraming salamat po. Last few words po for our viewers for today. Last? Last few words po for our viewers. Anong tanong, Doc? Ano po, mga last last lang, message guys. po. Yes. Yung sinabi ko sa inyo, no? Sa mga viewers, sa mga members na yung mabuti, hindi lahat ng tao nabibigyan ng opportunity sa buhay. Sabi nila ganito, basta masipag mayaman daw, aasenso ang buhay ng tao. Hindi totoo yun. Okay, ito tanong ko. Sa mga hindi members, guys, opportunity na ito malapit sa inyo. Okay? Yun na nito kasi wala na ako nakita the best opportunity na pwedeng gawin part-time. Napakaganda ng business system. Kung ang takot nyo lang, ang fear nyo lang natin is hindi natin alam, hindi natin operate, mag-solusyonan yan. Nandito kami, we will guide you along the way as you do this business. Sa mga member naman okay, stop the drama, tigil na yung mga ang hirap, tigil na yung mga nagre-react sa hirap, tigil na yung sabihin na nare-reject, na disappoint. Ang hirap ng business, tuktukan ko utak ninyo ako sa mga downline ko nga. Nung nakaraan, pauwi ako habang drive ako, nakita ko ng Grab. Ano yung Grab? Yung Grab driver, yung single na motor. Anak ng tete, nagpapasigaw talaga ako, tawa ako ng tawa Minsan i-upload ko nga sa Facebook. Hindi ba sa'yo down yung hindi ko baka sabihin, minamata yung Grab or hindi yon. Yung Grab, yung buong rep,
anak mo, isang ganito kalaki, rep talaga, hindi yung rep ng bar, rep talaga. Refrigerator. Refrigerator, kinarget sa single na motor. Hapon maandar, ang lakas. Tama ko lang talaga. Kasi naalala ko yung buhay ko nung ako delivery boy, yung ako delivery rider ako. Sa single na motor, 6 na tangke ng LPG. Ang hirap ko. Yung una, pagtatanga-tanga ka, pag ang utak may na-discard yung mga trabahong physical, mamamatay ka dun eh. Kasi pag mali ang tali mo sa pagkatali mo, sisemplang ka, makakaskap sa aksidente. Sa kanya po. Para sa akin, yun ang mahirap na trabaho. Kasi ako naranasan ko hirap na trabaho namin. Buhay ang kapalit. Pag medyo na-responde ka, medyo tatanga-tanga ka na sa kalsada, responde ka, pasyunga-syunga ka, naunahan ka. Yun ang mahirap, di ba? So yung mga members na nag-iinarte, nagdadrama, ang hirap, walang mapapain. The drum, di ba? Ang mahirap, yung trabaho sa labas. Gawin mo man po, yung mahirap at mahirap na tayo. At kung nakakalimutan, mas mahirap maging mahirap. Ito na ang pinakalan sa lahat ng mahirap sa totoo lang. Ang trabaho natin kumausap ng tao, i-share, gano'n ka itong link na to, di ba? Wag ka lang emotional. Yung kaibigan mo, sila naman ganito, higay sa'yo. So what? So, ito gusto ko sa last night sa mga nanonood. Okay? Hindi lahat ng mayaman, hindi lahat ng masipag, matyaga, umasenso. Kanya ko, nakakita na ba ng umasenso sa buhay? Nakakita na ba yun ng sobrang ganda o sobrang na hindi artista? Pag nagkataon, naging artista o mas maganda pa sa artista, mas guwapo sa artista. Nakakita tayong ganun. Nakakataon tayo ng nakakita ko na ang galing ng boses, asing ang ganda ng boses, yung laman niya, pa kami sa yung mga singer talaga na professional eh. Pero hindi naging sikat. Diba? Pero hindi nabigyan. Kasi ako niniwala ko, kahit gano'n ka kasipag, kung hindi sa buhay, hindi lang sipag tiyaga kasi ang batayan. Kailangan may tamang break. May break. Yung sinasabi na, nagkaroon kasi ng break yun, nagkaroon ng pagkakataon sa buhay to eh. Nakuha niyo ako? Ladies and gentlemen, baka ito na yung opportunity, ito na yung break na natin sa buhay. Huwag mo nang palampasin. Sa hindi member, pasukin mo na to. Sa member, pasok ka na, tigil na ang drama, trabahuin na lang natin. Kasi future, pagbabago ng buhay ang tinatrabaho natin pare-parehas dito. So yun lang, and sabi ko nga, sa Empowered Consumerism, sabi na ni Up Nestor, may mabagal yung maman, may mabilis yung maman, pero basta nasa easy community ka, sigurado ang pagyaman natin. Yan. Power. Ayuda. Yes. Nako, ayan. Maraming salamat. Sa likod. For sharing your success stories with us at talaga naman po napakadami part. Okay, so God bless Coach Kit. Maraming salamat po. Thank you for joining us today. Yes, thank you so much. Okay, nako Coach Noemi. Nako talaga naman sobrang bye-bye po. Sobrang napakadaming na-inspire talaga sa kwento ni Coach Kit, no? So kahit ako, grabe na, antig talaga yung puso ko. Galit na galit si nanay. Nako, buti na lang, hindi siya nagpadala sa mga negative na nasa paligid niya kasi nakita niya talaga kung ano yung ganda po dito, no? So, yes, 'di ba? Sobrang siguro kung nanay ko 'yun, ako hinto na ako eh. Nako, sungit ni nanay, 'di ba? Okay, nako po, talaga naman po ang dami na inspire, ang dami po nagko-comment, no? So very good po kayong lahat, no? So senior niyo po kaya naman sobrang daming na-inspire. And of course, nako before we end up our easy talk for today, ako lang po may i-share po sa inyo, ha? Okay, so ano po ba ito? So ito po. Okay, so so meron po tayong bagong product for today, no? So ito po ay meron na po sa ating paligid po ngayon, no? So meron na po sa mga BCOs and branches natin nationwide. Ako po, ano po ba yung product po na yan? Okay, so meron po tayong si Supreme. Okay, so ano po ba yung si Supreme na yan? So para po dun sa mga hindi pa po nakakaalam ng aming si Supreme, no? So nako, gusto ko lang po ipaalam sa inyo that this product of ours is what we call as an ascorbic acid. This is the ascorbic acid of our empowered consumerism, no? So bakit po ba Supreme ang tawag po sa kanya? Kasi po, nako, Supreme po ang absorption nito. Supreme po ang retention niya. Nako, ano pa? Supreme po ang kanyang performance. Nako, ano pa po ba? Nako, talaga naman pong bakit po ba naging ganyan? Syempre po kakaiba po yung product natin, no?
kakaiba po yung ascorbic acid kasi aside from the ascorbic acid, nako po, alam niyo po bang ito ay merong citrus bioflavonoids, no? Na talaga namang lalong nagpapatibay, no? Kasi ito po yung antioxidant din po na isinama pa dito sa ating ascorbic acid. And aside from that, nako, ito rin po ay may tinatawag tayong lipid metabolites compound na nag-encapsulate po, no, sa ating vitamin C. Kaya naman po, mas madali siyang na-absorb sa katawan po natin, mas matagal na nare-retain, kaya mas maganda po yung nagiging performance sa katawan natin. At ito po ngayon ay meron po. Yes, meron na po tayong available nga po ngayon. Magkano po ba yan? Ako po, murang-mura lang po, no? So ito po ay nagkakahalaga lang ng Nako po, no? So ito po ay nakakahalaga lang ng 888 pesos, no? For non-members, that's our SRP price, no? For those who are part of our Empowering Consumerism, ito po ay 588 pesos, no? So available now in the market. Nako, magsimula na po tayong gumamit para nako, makinabang na po tayo sa benefits with RC Supreme. At aside from that, meron din tayong NPP package na available na rin po, no? So this is a new product policy we're in. Each and every Empowering Consumerism partners natin. Nako, tatlo pong si Supreme ang laman po niyan. Ito po yung nagkakahalaga lang ng 1,764 at ang SRP price naman po nito ay 2,664 pesos po, no? So kailangan bawat individual na partner natin dito sa Empower Consumerism ay bumili na po ng NPP. Bakit? Nako, syempre para matry mo na yung product natin. Ano pa? Para yung mga community natin na bibili niyan, no, nag-group mo, makakuha ka ng mga commission sa kanila, di ba? Uy, pero ano ha, just a reminder for each and everyone na ito pong ating NPP na may positional points na 0.3, just a reminder again, hindi po kasama sa tinatawag nating personal monthly achievement, no? So iba po ang separate po yung ating kailangan i-purchase na mga products for our PMA kasi po baka magkamali po sila na may positional points na 0.3. Nako, konti na lang ang idadagdag ko. Kompleto na ang PMA ko for the month of September. Hindi po baka magkagulatan tayo sa October. Wala kang match sales bonus. Wala kang uni-level sales bonus. Wala kang overriding sales step commission. Wala ka pang uni-pay plan kasi binilang mo pala yung NPP mo dun sa PMA mo, ha. So, reminder po natin yan sa mga grupo po natin. Kindly remind each and everyone. At nako, nagsimula yung encoding. Oo, kailan ba nag-encode tayo ng ating NPP? Yes, Doktora? Okay. So we have encoded. Hello, Doktora? Started encoding, no? Yes. September 22 pa. Oo, noong September 22 with this si Supreme. Ako po, meron po. Oo. So, meron po TOMO, no? So, with our, okay, so, okay, so meron po tayong inaabangan na promo. Hindi ko lang po alam kung nakapost na po sa ating official Facebook account, no? So, yes, Coach Noemi. Yung isang bote natin, Doc, nagustuhan ko kasi 60 capsules ang laman nung isang bote. Oo, so, 60. Kailangan 60 po ang laman. One capsule is enough for... Diba? Kasi nga po, 60 capsules na. Yes. Pero pagka may mga karamdaman po, no, so pwede po tayo kahit 2 times a day po. Very safe din po ito sa mga buntis, no, lactating mothers also as well, no. 12 years old pataas, nako, lalo na po yung mga kabataan natin ngayon, malalaki ang build up ng katawan. Pwede rin po silang mag-start, no. Uminom po ng ating C Supreme para po tayo lahat ay maging healthy. At sabi ko nga po, in line with our C Supreme promo, nako po, meron po tayong TikTok challenge, no? Nako, usong-usong ngayon to, Coach Noemi, mahilig ka ba mag-TikTok? So, meron tayong TikTok, meron tayong TikTok challenge, no? Siyempre po, may mga guidelines po tayo dito na kailangan po natin gawin, ha? So, basahin pong mabuti yung mga guidelines po natin, no? So, una po sa lahat, mga 30 to 60 seconds po, yung ating TikTok video, no? TikTok challenge po natin, no? So, kailangan po, taga-Pilipinas ka, nandito ka sa Pilipinas, no? Ang sasali lamang po dito, ha? Mga nandito sa Pilipinas, syempre, nako, kailangan may hawak kang C Supreme, di ba? So, kailangan yung mga,
Oo, yung mga keywords natin, no? Yung mga binanggit ko kanina, supreme supreme absorption, supreme retention, supreme performance. Nako, kailangan kasama yun sa TikTok mo, ha? So hindi po pwedeng wala yung mga yon. Aba, kailangan po maipakita po natin kung gaano po kakaiba yung ating C Supreme with the other vitamin C in the market right now, no? So kaya naman po tayo nagbigay ng challenge po na ganito. At syempre syempre may mga prizes po tayo na nag-aabang para po sa inyo, no? At kailangan po, no? So sabi ko nga po, abangan nyo po yung poster nito sa ating official Facebook account para mabasa nyo properly, no? Yung mga guidelines po natin, no? Para po ma-qualify yung iyong TikTok na ginawa, no? Para ma-qualify po. Aba, may price nga po ito. Tapos, nako po, isasama ka pa namin, no? Kung sino man yung mananalo dito, isasama ka po pa namin sa aming VPs and TTs night, no? Aba, nako po, talaga naman magiging sikat na sikat ka. Oo, magiging special guest ka namin, no? Okay, so ang deadline po ng submission ng inyong TikTok, no? So may mga hashtag po tayong ilalagay. Sabi ko nga po, basahin po natin, di ba? Yung hashtag na ilalagay mo, no? The last submission nito, so the last po na submission to na ma-post mo, October 1, 12 noon in the afternoon. Syempre, titingnan pa namin yan, di ba? So, October 2 naman po, no? So, October 2 naman po yung magiging announce so sa October 2, naku po, doon, guess na po namin doon yung syempre, i-message namin siya para po mag-guest po namin sa October 2, no? So, naku, exciting po lang lahat. Talaga naman po ang mga Pilipino mahilig sumayaw, di ba? Oo, isa niyan si Coach Noemi. Aabangan ko yung video mo, ha? Aabangan ko yung video mo, Coach Noemi, ha? Oo. So again, Coach Noemi, so maraming salamat po syempre una sa ating management for having this kind of talk show each and every day. Syempre po sa ating BODs, no? So syempre po ang ating CEO, si Dr. Ed Cabantog, of course, our Chief Marketing Officer, si Sir Jan Aspirin, of course, nako po, ang ating mother ng ating Empowered Consumer, si Dr. Connie Cabantog, no? So maraming salamat also to our VPs, no? So sa mga kasamahan natin, no? So again, nako, maraming salamat po for joining us today. So ikaw naman, Coach Noemi, meron ko po gustong sabihin sa ating mga manonood ngayong hapon. Yes po, Doc. Thank you so much. Sa lahat po ng nanood, I'm sure it's either na-inspire po kayo or may natutunan po kayo. Ako po, sobrang natutunan ko yung sinabi ni Upline Kit kanina na one line po niya, pag OFW ka, huwag bigay lahat. Teach your kapamilya how to fish. Huwag laging nagbibigay ng fish, sabi nga po nila. So, ako po mismo nag-remind din po doon. Kasi marami yata akong fish, minsan namimigay lang ako lagi. So, yun yung maganda sa negosyo po natin. Natututo ka na, kumikita ka pa, convenient pa yung takbo ng negosyo po natin. Sa lahat po na nanonood, maraming salamat po sa panonood po ninyo. And salamat din po sa Easy Empowered Consumerism na may mga itong pagkakataon sa isang katulad ko po na maging artista, maging host ng ating Easy Talks. And thank you so much, Dr. Manguera. Yes, naku po, maraming salamat po again to each and everyone. God bless po. Mag-ingat po tayong lahat. Keep safe po. Use our product, of course. Okay, bye po. So, huwag kalimutan ng C Supreme. Goodbye. God bless everyone.